Isang mensaheng bote. Nagpabaliw sa lahat ng siyentipiko ng Blue Star. 0 buwan na paglalakbay sa pagsubok ng mga Diyos. Kailangan lang makapasa sa 7 araw na pagsubok ng survival sa isla. Maging pinuno ng isla. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising ang pinakamahina na 1J na bote ng paglalakbay. Sa gitna ng kawalang pag-asa ng sistema, nagpadala ng isang bote ng mensahe na may nakalakip na liham ng pamana sa pamilya. Dahil dito, nagdulot ito ng kolektibong pagyanig sa Dragon Kingdom na nagbalik ng mensahe sa salamin. Milyong sundalo ang agad na lumipat sa pambihirang lupa. Dinala ang kristal sa buwan. Sinabi ng mga eksperto na direktang itatanim ang bigas sa 2 hektarya ng bituin. Ang mga netizen ay tinawag siyang halimaw sa infrastruktura. Nakita na ang ika-79 na issue ng Panginoong Isla na si Mingyu ay nasa bingit ng kamatayan. Biglang lumabas ang babala sa testing page. Nasa panganib si Linyu. Ang malamig na paalala ng sistema ay nag-udyok sa kanya na talikuran ang pulo. Maging isang palaboy. Muling isilang sa tawag ng iba. Si Linyu ay matibay na kumapit at nagpatuloy. Ayaw talikuran kahit na isang hininga na lang ang natitira. Nasa bingit ng pagkawasak, kulang na lang ang huling patibayan. Ngunit ang realidad ay malupit na sumampal. Pulo bilang 1-0-0-8-6. Nananatiling ilang sanga na lamang ang sirang kubo. Si Linyu ay may lagnat at namumula ang mukha. Nanghihina at walang lakas ang buong katawan. Ipinapakita ng datos na ang katawan ay may mataas na lagnat. Pagsusuka at pagtatay sabay-sabay. Napakababa ng buhay. Kakayahang lumutang sa lahat ng mundo. Sobrang kakaiba sa panlabas. Aktual na mababa ang survival rating na 0.3. May natitirang 2.8 araw na buhay, maaaring mawala anumang oras. Ngunit kung matawag na maging kilala, halos sigurado na magiging mababang alipin sa isla. Ang agwat ay direktang bumagsak sa ilalim. Mas nakakatawa pa rito. 3 araw na ang nakalipas, si Linyu ay isa pang estudyante ng Blue Star University. Hindi sinasadyang na-click ang drift bottle na mini-program. Kaya't siya ay naipadala sa Zutiang Island upang makaligtas. Walang lupa. Tanging walang katapusang dagat. Mga piraso-pirasong isla. Iba't ibang makapangyarihan ang nagtipon-tipon para maghanap ng yaman. Sintesis ng mga materyales. Nagtatawag ng mga kasama at kahit isang lahi ng mga halimaw ang sunod-sunod na lumalabas. Tuwing umaga, may lumalabas na misteryosong kahon sa tabi ng dagat. Nakakabighaning karanasan sa pagtakas. Ngunit ang hangganan ng kapalaran ay nasa talento pa rin. Si Linyu ay may mga pantasya tungkol sa pangunahing tauhan. Nagnanais na magising ng Israel na himala. Ngunit ang resulta ay isang bote ng paglalakbay sa lahat ng mundo. Mukhang maganda sa panlabas. Sa katunayan, ito ay parang walang silbi. Araw-araw ay nakakagawa ng 3 bote ng mensahe. Maaari itong gamitin para sa pag-imbak ng mga bagay at pagpapadala ng mensahe. Sa teorya, napakaastig nito. Ngunit sa katotohanan, hindi kasing epektibo ng 3 beses na panggugupit na kahoy ayon sa alamat. Noong nakaraang 2 araw, naipadala na ang lahat ng 6 na bote ng mensahe. Nangangarap na makakuha ng mga materyales. Walang anumang tugon na natanggap. Si Linyu ay nakaligtas hanggang ngayon. Ganap na umaasa sa pagbubukas ng kayamanan sa unang araw. Nakakuha ng mineral na tubig at tinapay. Dagdag pahirap. Dumapo ang malamig na hangin. Ang kanyang pisngi ay malamig. Ngunit sa kanyang isipan, parang may pelikula na umiikot. Umaagos. Mga alaala ng nakaraan mula sa pagkabata at mga mahal sa buhay. Lahat ay bumuhos sa isip. 3 araw pa lang. Ngunit tila parang isang hakbang na lamang siya sa kamatayan. Naghahanda siyang iwanan ang huling bakas. Mahigpit na isinulat ni Linyu ang kanyang liham ng pamamaalam. Kinuha niya ang bote ng mga mensahe. Sa kalikasan, ang mga luha ay bumabagsak. Sasalubungin ang hangin mula sa dagat. Mukhang mabibigo kita, kapatid. Bawat pangungusap ay sadyang nakakasakit. Sabihin ang pinakamahirap na paniwalaan na salita. Mas malupit dito kumpara sa mga nobela. Pati na ang mga sirasirang bato at kahoy na pang-ukit. Lahat ay iniwan para sa alaala ng lingsi. At pinayuhan pa ang misteryosong kristal ng lupa. Kung talagang may silbi, iwan na lang sa bansa. Ang huli niyang naiisip ay ang kanyang pamilya at bayan. Agad na sumunod ang mga alaala na tila bumuhos ng walang kontrol. Sakripisyo ng mga magulang. Ikaw rin ang nagtaguyod sa buong pamilya. Umiiyak ka para sa akin at para sa aking pagsusulit. Nagkunwari kang gusto ang aking madilim na lutuin. Sa isip ni Minyu, sumisikat ang bawat piraso ng init. Ngunit hindi na siya makayanan pa. Isang pangungusap na lang, ate. Talagang hindi ko na kaya pang magpatuloy. Ngunit naaalala ko ang bawat bagay na nakaukit sa aking puso. Sa wakas, binitiwan niya ang bote ng mensahe. Itinulak sa dagat. Sumulat ng pamamaalam na hindi nababalik. Umiti siya ng bahagya. Bumubulong ako, nakauwi na ba ako? Ang batang lalaki ay tahimik na nahulog sa mainit na dalampasigan. Tila isang siklo ng kapalaran. Samantala, sa kabila ng libu-libong milya, Lansing Research Institute sa labas ng mundo. Abala si Linsixi sa paggawa ng eksperimento. Isang mensaheng bote. Nagpabaliw sa lahat ng siyentipiko ng Blue Star. 0 month sa pagsubok ng mga Diyos.
Kailangan lang makapasa sa 7 araw na pagsubok sa survival sa isla. Maging pinuno ng isla. Ngunit hindi inaasahan. Nagising ang pinakamahina na sistema ng mga drift bottle. Sa gitna ng kawalang pag-asa. Nagpadala ng boteng pang-drift na may kasamang liham ng pamana sa pamilya. Dahil dito, nagdulot ito ng kolektibong pagyanig sa Dragon Country na nagbalik ng mensahe mula sa salamin. Milyong sundalo ang agad na lumipat sa pambihirang lupa. Dinala ang kristal sa buwan. Sinabi ng mga eksperto na direktang itatanim ang bigas sa 2 ektarya ng bituin. Tinawag ng mga netizen na isang halimaw sa infrastruktura. Libo-libong milya ang layo. Blue Star Extraterrestrial Research Institute. Abala si Linsixi sa paggawa ng eksperimento. Biglang sumakit ang dibdib. Parang tinamaan ng mabigat na martilyo ang kaluluwa. May nagbibirong tao sa laboratorio. Baka gusto ka na naman ng kapatid mo. Nang walang isip, binuksan niya ang kanyang telepono. Naghahanda ng makipag-ugnayan kay Linyu. Biglang bumilis ang tibok ng puso. May kakaibang pakiramdam ako. Sa sandaling ito, tahimik na nakakabit ang kadena ng kapalaran. Ang kamag-anak na si Linyu ay nawawala na ng 48 oras. Mangyaring makipag-ugnayan sa kanya agad. Kung hindi ay otomatikong hahanapin siya. Nagpadala ang SARNet ng malamig na paalala sa mensahe. Noong panahong iyon, si Linsixi ay ngumiti ng bahagya. Akala ko ay isa na namang panlilinlang. Sinasabi ko lang na mabuti siya sa kapatid ko. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Sa huli, biglang tinamaan siya ng katotohanan. Hindi pa nakakabawi ang hindi pangkaraniwang tibok ng puso at sakit. Biglang nagkaroon ng pagsabog na kaguluhan sa laboratorio. Hehe, halika tingnan mo. Ang ating inabando ng extraterrestrial factor detector. Biglang lumiwanag ito. Meron pa. Kailan nagkaroon ng isang bote sa ibabaw ng iyong mesa? Mayroon pang liham sa loob nito. Nagmumuni-muni si Linsixi habang ang isip niya ay naglalakbay. Hindi ko talaga ito napansin. May isang estrangherong bote ng salamin na nakapatong na sa mesa. Nakuha ang kanyang atensyon sa origami sobre na nakatutok sa screen. Kundi ang paraan ng pag na siya mismo ang nagturo sa kanyang kapatid. Ang pamilyar na alaala sa kaibuturan ng kanyang isip ay nagdulot ng matinding pag-ugoy sa kanyang kaluluwa. Si Linyu noong bata pa siya. Tuwing may piyesta, ganito ang paggawa ng mga greeting card. Walang pag-alinlangan. Tumakbo siya at hinila ang takip. Mabilis na kinuha ang sobre. Ang dalawang itim na salitang iyon sa harap ay tumama sa puso. Ang emosyon ng liham ay sumasalanta tulad ng tsunami. Nanginginig ang daliri ni Linsixi habang pinupunit ang liham mula sa kanyang kapatid. Natatakot akong hindi ko matutupad ang pangako kong kumita. Nangako akong bibili ng bahay para sa'yo. Gusto ko talagang bumalik para makita ka. Ngunit hindi ko na kaya. Kahapon, kumain ako ng isang ligaw na prutas. Ngayon, may problema ang buong katawan ko. Tumingin sa malabong larawan ng sarili sa sulat. Nagtigil ang paghina ni Linsixi sa isang sandali. Mga karaniwang gamit sa bahay. Kahit ang mga kristal ng lupa. Gumawa rin siya ng kwintas gamit ang lubid. Bawat pangungusap na binasa niya ay parabang pinipiga ang kanyang puso. Ilang mga piraso ng bata. Lahat ay naisulat sa paniniwala. Naalala ko pero talagang wala na akong lakas. Kung makakatanggap ka ng sagot gamit ang isang mensahe sa bote. Huwag kang malungkot. Masakit sa akin kapag umiiyak ka. Maging masaya ka, Linsixi, habang umaagos ang iyong mga luha. Mahigpit na pinipigilan ang bibig. Sumunod sa utos at hindi pinapansin ang mga kasamahan habang siya ay bumabagsak sa emosyon. Ngunit ang pag-iyak ay mabilis na nahayag. Sixi, ano bang nangyari sa'yo? Walang anuman, espesyal na gamot. Kailangan ko ng espesyal na gamot. Biglang tumingin siya pataas. Biglang may pumasok na ideya sa isip. Ang tungkulin ng mensaheng nakalutang sa bote. Malinaw na sinabi ni Linyu sa liham. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng pagtanggap, itinala ng gazebo ang mga koordinado. Magkakaroon ng 2 way na daanan ng pagpapadala. Maaari pang maglagay ng isang kubiko ng mga materyales. Ilagay ang mga bagay na maayos at ibalik sa tubig. Basta gusto mo, anumang materyales ay maaaring ipadala mula sa isang larangan patungo sa iba. Nang marinig ito ng mga katrabaho, agad siyang tumakbo para kumuha ng gamot. Si Linsixi ay pinilit na gawing aksyon ang kanyang kalungkutan. Sinisikap niyang kalmahin ang sarili. Ang kapatid ay naglakbay sa ibang mundo. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Maaari lamang tayong umasa sa pinakamalakas na bituin ng Blue Star. Basta maipadala ang opinyon. Hindi hadlang ang mataas na lagnat at pagsusuka. Malinaw ang kanyang isip. Agad siyang umorder ng bottled water gamit ang kanyang cellphone. Pinatuyong pagkain. Pati pang pawala ng sakit at isang nakarehistrong panggugupit ng buto. Bawat isa ay napakadetalye. Hindi nagtagal, ang mga bagong supply ay dumating sa maraming bag at pakete. Diretso itong ipadala sa ilalim ng gusali ng eksperimento. Saksi sa mga himala sa susunod. Tumakbo si Linsixi sa sulok. Unlock ang mga boat ng drift. Ilagay ang lahat ng mga materyales isa-isa. Isara ang bibig ng bote. Isang mensaheng bote. Nagpabaliw sa lahat ng siyentipiko ng Blue Star. 0 buwan sa pagsubok ng mga Diyos sa paglalakbay. Kailangan lamang makapasa sa 7 araw na pagsubok ng kaligtasan sa isla. Maging pinuno ng isla.
hindi inaasahan. Ngunit nagising ang pinakamahina na sistema ng drift bottle na Wanjai. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nagpadala ng isang bote ng mensahe na may kasamang liham ng pamana sa pamilya. Dahil dito, nagdulot ito ng kolektibong pagkabigla sa kaharian ng dragon. Sa alin ng salamin na bumalik, 1,000,000 sundalo ang agad na naging pambihira. Ang mga kristal ng lupa ay dinala sa buwan. Sinabi ng mga eksperto na direktang itatanim ang bigas sa 2 hektarya ng bituin. Tinawag ng mga netizen na isang halimaw sa infrastruktura. Saksi sa mga milagro sa susunod. Tumakbo si Lin Sixi papunta sa sulok. A-unlock ang mga boat ng drift. Isasaksak ang lahat ng kagamitan isa-isa. Isara ang bibig ng bote. Nakita niyang biglang naisip ang mga kalat na nasa paligid at tinawag. Sa isang iglap, bigla itong nawala. Lahat ay kinuha ng bote. 1 segundo, puno na. Ito ay talagang isang totoong bersyon ng gourd ni Laozi. Isang tuloy-tuloy na operasyon. Nagtagumpay na kung ganon. Yung isang antas na kristal ng lupa ay talagang walang katulad. Walang kondisyon na papabilis ng 10 beses ang paglaki ng mga pananim sa 1 hektarya. Kung talagang maipapalaganap ang mga gamot sa agrikultura sa buong bansa, mayroon ding larangan ng aerospace. Sobrang nagbukas ang isip. Ang buong tao ay nag-apoy. Diretsong nagliyab ang kaluluwa. Nandito na ang gamot. Nakahingal ang kasamahan habang iniabot ang gamot. Nakasulat sa bote ng gamot ang panloob na paggamit lamang. Bawal ipakalat. Sister, ang galing-galing mo. Agad niyang inayos ang gamot. Mabilis na kinuha ang dilaw na kwintas. Mahigpit na hawak ang kristal ng lupa. Sister, maaari mo ba akong tulungan na makipag-ugnayan sa guro? Mayroon akong napakahalagang bagay na kailangang gawin. Guro, ang kristal na hawak mo ay napaka-interesante. Ano ba ang kwento? Regalo ito ng kapatid ko. Komplikado ang ekspresyon ni Lin Sixi. Walang balak na magpaliwanag ng higit pa. Sa katunayan, nagpasya na siyang isakripisyo ang isang pagkakataon para sa kanyang kapatid. Nag-react na ang extraterrestrial detector. Mas mabuting ipasuri ito sa guro para mas maintindihan. Nang marinig ito ng nakatatandang kapatid, siya ay nagulat. Agad siyang tumakbo palabas ng laboratorio. Dito, inilagay ni Lin Sixi ang lahat ng pag-asa at alalahanin. Lahat ay nakasalalay sa tiwala at sa kristal ng lupa. Maingat na isinabit ang kristal sa kanyang dibdib. Lahat ng damdamin ay nakatago sa bawat hininga. Sumulat siya ng isang maikli at tuwirang liham. Ilalagay ang bote ng mga suplay. Maingat na inihagis sa palanggana. Kapatid, kailangan mong lumaban. Kasabay nito, biglang sumabog ang pop-up ng survival system sa isang desoladong isla. Nakatanggap ka ng mensahe mula sa Blue Heart Guardian. Ng mensahe sa bote. Dapat bang iligtas? Narinig ni Lin Yu ang tunog ng paalala habang siya ay nawawala ng malay. Naramdaman niyang muling pumasok ang sigla sa kanyang katawan. Siya ay dahan-dahang nagising at napagtanto. Sa dalampasigan, Nakahiga ang isang bote na ibinalik ng alon. dumating ang mensahe sa bote. Masayang pinulot ni Lin Yu ang bote. Nawala ang lahat ng sakit sa katawan sa isang iglap. Ang sistema ay nagbigay ng update. Tagumpay ang pagkuha. Nakabind na ang koordinato ng Blue Heart Guard. Maaari nang magpalitan ng mga supply sa mahabang panahon. Ito ay sulat mula sa kapatid na babae. Diretso siyang nagbukas ng takip. Sa unang tingin, nakita ang pamilyar na tala ni Lin Kixi. Buwan-buwan. Sa bote ay may pinakabagong espesyal na gamot mula sa lunggo. Kakainin mo lang at mawawala na agad ang problema. At nandyan din ang lahat ng mga kagamitan na inihanda ko para sa iyo. Nandoon ang isang panghiwa ng buto. Huwag kalimutang ilabas ito. Napakadelikado dito. Dapat mong protektahan ang iyong sarili. Kung makakabangon ka, huwag munang magmadali sa pagsagot. Agad mong inumin ang gamot. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon kapag bumuti ka na. Ipinasok ni Lin Yu ang sulat ng pagbabarena sa kanyang bulsa. Ramdam ang mainit na agos sa puso. Agad siyang naghalungkat. Talagang nahanap niya ang bote na may nakasulat na panloob. Gamit na pampatanggal ng sakit. Kumuha siya ng isang bote ng mineral na tubig. Agad na sundin ang mga tagubilin at lunukin ang tablet. Maya-maya, magiging malinaw na ang isip. Ang buong tao ay nasa pinakamataas na estado. Ito ang tunay na kapangyarihan ng teknolohiya ng Dragon Country. Nakapagpahinga si Lin Yu ng maluwag. Maaari nang maibalik ang mga bagay na katatapos lang dumaan. Gutom na gutom ako na parang isang mabangis na hayop na sumasalakay. But fortunately, Lin Six's order can be considered all around. Lahat ng klase ng self-heating na pagkain ay nakaayos na. Kahit may isang kahon ng mainit na longjiang na paa ng baboy. Si Fan Lin Yu ay tila may mga bituin sa kanyang mga mata. Naghuhugas ng kamay na hindi mapigilan ang pagnanasa. Hindi pa natatapos kumain. Ang sistema ay nagbigay ng babala na parang isang malakas na kampana. Binabati kita sa pagkakaabot sa 3 araw. Ngayong gabi ay darating ang unang alon ng pagsubok ng mga halimaw. Misyon ng halimaw 1/5. Sa gabing ito, nabigo ang depensa ng isla. Pagsalakay ng masamang enerhiya mula sa labas. Sa gabi, lumalabas ang mga itim na bakal na 5 bituin na mga halimaw. Lahat ng mga pangunahing isla ay ganap na nakalantad. Ang mga halimaw ay magiging baliw at atake. Kung masira ang core,
Diretsyong mawawala ng pagkakakilanlan. Hindi kayang talunin ang mga halimaw gamit ang lahat ng kakayahan ng lider. Magkakaroon ng pagbagsak ng mga materyales na ginto ng demonyo. Opisyal nang inilunsad ang listahan ng kagamitan at ito ay na-update ng real-time. Ang mga ranggo ng unang 1,000 ay isasara pagkatapos ng 4 na araw. Makatagpo ng gantimpala na itim na bakal na kahon. Ang mga nangungunang 100 ay makakatanggap ng tansong kahon. Unang 18 ay pilak na kahon. Ang unang pwesto ay makakakuha ng gintong kahon. Pagtatapos ng 7 oras 59 minuto 59 segundo. Mayroon pang gantimpala sa listahan. Kailangan talagang magpursige. Biglang umusbong ang sigla ni Lin Yu. Diretso niyang iniwan ang pork leg rice. Nagniningning ang mga mata. Sapat na ang 8 oras na paghahanda para sa kanya. Uminom siya ng isang bote ng tubig. Nakatutok ang kanyang mga mata sa bagong-bagong panggupit na kutsilyo. Biglang lumiwanag ang pop-up ng sistema. Itim na bakal na panghiwa ng buto. Modernong industrial na paggawa. Ang haluang bakal ay labis na matalim. Atake positibo 2-5. Bawas sa depensa positibo 1-0. Kailangan ng lakas na 5 at tibay para magamit. 4 na purple na kagamitan sa armas. Nang hawakan ni Lin Yu ang kutsilyo, naisip niya ang matagal nang nawalang pakiramdam ng seguridad. Mas maganda ito kaysa sa sariling lutuan ng 10 beses. Kahit na ito ay mga gamit sa kusina. Sa ganitong mabangis na mundo, parang nagsimula sa langit. Ngayon ang lakas ay ganap na bumalik sa 8. Hawak ko na ang kutsilyong ito. Diretso ang atake sa pader. Puno ng tiwala si Lin Yu. Sa simpleng paglabas sa araw, walang banta sa kanya ang mga ordinaryong halimaw. Lumabas siya na may dalang kutsilyo. Diretso sa roundabout para kolektahin ang mga refresh point ng mga kahon ngayon. Naglakbay siya sa paligid. Sa wakas, nakakita ng 2 itim na kahon ng yero. Bumalik sa gitna ng isla. Nang matiyak na ligtas na, hindi na napigilan ni Lin Yu na buksan ang unang kahon ng kayamanan. Sana makakuha ng napakagandang elemental crystal. Sana makakuha ng bakal na piraso para sa mga katangian. Walang gaanong kahulugan ito. Nagmumura siya ng kaunti. Muli siyang nagbukas ng pangalawang kahon. Nakuha ang Recipe Synthesis Blueprint 1, walang salita sa 0 buwan. Mas kapaki-pakinabang pa ang bakal kaysa dito. Sa katunayan, ang core ng gabay ay may kasamang formula para sa pagsasama. Ngunit maraming resipe ang kailangang palitan ng matibay na timbang. Habang tumataas ang antas, bumababa ang hard balance. Lahat ay sadyang pumili ng mga bihirang pangunahing kagamitan. Unahin ang pag-unlock ng mga pangunahing kagamitan tulad nito. Maraming mga leader ang pumili na direktang ipalit ang mga materyales sa mga blueprint. Talagang nakadepende sa swerte kaysa sa mga blueprint. Ibinato sa tindahan pero walang reaksyon. Mukhang ang magagandang bagay ay nakadepende pa rin sa swerte. Talagang walang kasiguraduhan ang itim na bakal na kahon. Kailangan kong magsikap ngayong gabi. Kailangan kong maging una. Agad na nagpasya si Lin Yu. Kahit na ang lahat sa unahan ay nakasalalay sa mga lumilipad na bola. Basta makuha lang ang gintong kahon, siguradong panalo tayo. Inugoy ang ulo. Binuksan niya ang chat channel. Matapos magkasakit, halos hindi na nag-check si Lin Yu ng mga mensahe sa grupo. Ngayon ay darating na ang pagsubok ng mga halimaw. Kailangan ding malaman kung anong antas ang kakayahan ng kalaban. Ang channel ay nagpapakita ng 7,631,000 na online na tao. Natira na lang ang mahigit 700 na tao. Nagulat si Lin Yu. Bumaba ng husto ang bilang ng tao. Bagamat nabawasan ang kompetisyon. Ngunit sa loob ng 3 araw, 300 ang namatay. Ang antas ng pagkamatay na ito ay katumbas ng impyerno. Nanginig ang puso ni Lin Yu. Nasa isip. Kung hindi dahil sa pag-contact sa aking kapatid gamit ang mensaheng bote. Ngayon, mukhang talagang walang silbi na. Habang iniisip ko yon, biglang nag-iba ang mga mensahe sa grupo. Sobrang hindi kapani-paniwala ni Zhang San. Hindi na makakaya ang poop na ito. Naglalaro pa rin ng Warcraft League. Anong sirang mukha ng bato ito? Ayoko na, tulungan niyo ako. Mayroon bang makakapagbalik sa akin sa Earth King Wuha? Sa tingin ko mamaya ay mahihirapan na ako. Ako ay isang piraso ng sirang bato na may kaunting damo. Si Chen Lin ay nagmamalabis. Ang mga halimaw ay hindi ba tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw? Nakapag-angat na ako ng isang antas sa 3 piraso ng mahiwagang salamin. Isang antas, ang mata ay humigpit sa buwan. Puno ng pakiramdam ng krisis sa loob. Kung talagang magsisimula na ang labanan. Agad niyang binuksan ang regional na ranggo. Nasa harap ang pinakamatingkad na si Chen Ling na nasa una. Chen Ling puntos 12. Ang labanan ay malapit nang magsimula. Hindi lang iyon. Ang mga unang 7 pangalan ay may mga puntos na. Ngunit lahat ay nananatili pa rin sa mga unit. Wanran Chenlin, paano mo nagawa iyon? Hindi pa ba nagiging halimaw ang mga hayop sa isla? Si Chen Lin, ang hangal na demonyo, ay hindi nag-refresh sa isla. Hindi ba sila tatakbo pababa ng isla? Tiyakin mo, Chen Lin. Ito ang mga halimaw na pinatay ngayong gabi. Ang unang bahagi ngayong gabi ay akin. Huwag ninyong asahang makuha ang gintong kahon. Ginoong Zhang San, Ang galing mo talaga. Pwede bang makakuha ng piraso ng isda't karne? Handa akong sumama sa'yo.
Juanran Chenlin, pwede mo ba akong turuan kung paano ligtas na labanan ang mga halimaw? Dito, nag-post si Chenlin ng ilang larawan ng mga bangkay ng halimaw. Nang marinig ito, nag-init ang sitwasyon. Ang mga pumuri sa kanya ay nag-umapaw sa screen. Lahat ay gustong yakapin si Chenlin at ibahagi ang mga mapagkukunan. Hindi sumama si Lin Yu sa pagsisigaw, kundi tiningnan ang larawan ng mabuti. May ilang isdang anyong halimaw na nakahiga sa dalampasigan. Nakatagilid pa ang mga kristal ng yelo. Mukhang ang talento ni Chenlin ay may kinalaman sa yelo. Ikalawang larawan. Ang madilim na asul na kristal ng mahika ay talagang kapansin-pansin. Ito ay isang bihirang bagay na nagpapataas ng katangian. Namangha si Lin Yu sa kanyang isipan. Ngunit talagang walang balak na sumisid sa dagat para sa panganib. Ayon sa mga patakaran, sa labas ng isla ay puno ng demonyal na enerhiya. Ang mga nilalang sa dagat ay halos lahat ay naging mga demonyo. Itim na bakal at tanso. Pilak. Maging ang mga halimaw na nasa antas ng ginto ay maaaring nakatago sa ilalim ng tubig. Pero basta't hindi ka bumaba sa dagat, ang mga halimaw na ito ay hindi makakaakyat sa dalampasigan. May tulong mula sa mga bote ng mensahe. Kaya kung umunlad ng maayos, dahan-dahan lang nagbibirong siya. Murmur niya muli. Sa totoo lang, hindi ako marunong lumangoy. Naisip ni Lin Yu at ngumiti. Kinuha muli ang isang bote ng paglalayag. Una, maghanda ng isang mensahe ng kaligtasan. Mas mabuting makipag-ugnayan muna sa kapatid na babae. Muli siyang bumubulong ng tahimik. Dapat din na makipag-ugnayan sa bansa. Kasabay nito, dumating na ang guro mula sa labas ng Dragon Kingdom Imperial Research Institute. Isang itim na pampasaherong sasakyan ang huminto. Isang matandang may puting buhok. Isang masiglang matanda ang bumaba sa sasakyan. Siya ang otoridad na kilala sa buong mundo, si Zhao Jianan. Naghihintay sa pintuan si Chen Nan at agad na lumapit. Guro, pakiusap, lumapit ka. Masyadong mabilis, hindi nakapag-usap si Zhao Jianan. Pumasok ang ikalawang guro sa institusyon ng pananaliksik. Nakatitig ang kilay. Sabihin mo na totoo ang lahat sa telepono. Talagang nagliwanag ang instrumento para sa pagsubok ng mga dayuhang salik. Nang matapos magsalita, tumayo si Zhao Jianan sa pintuan ng laboratorio. Bigla siyang nag-atubiling buksan ang pinto at mabilis na nagtanong. Tiyak na tumango si Chennan ng may katatagan. May talaan ang laboratorio buong araw. Maaari kang magtanong ng direkta. Hehe, medyo nakahina ng maluwag si Zhao Jian. Nang buksan niya ang pinto, dahan-dahan niyang yakap. Sobrang kinakabahan kaya nanginginig ang kamay. 30 taon, buong 30 taon. Simula nang ma-develop ang Imperial External Factor Detector. Hindi na ito muling nagpakita ng kusa. 50 taon na ang nakalipas mula nang ilunsad ang Dragonbone Mars Project. Ang teknolohiya sa bansa ay umuusad ng mabilis. Lahat ng pag-asa ay nakasalalay lamang sa mga banyagang kilalang tao. Siya ang pinakaunang siyentipiko ng proyekto. Siya ang tanging nanatili hanggang ngayon. 30 taon nang walang resulta. Laging humihirap ang mga yaman ng Blue Star. Bawat taon, bumababa ang pondo para sa pananaliksik. Lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa makinang ito. Pero kung mali ang ulat, ang huling apoy na ito ay mawawala na rin. Wala na siyang magagawa kundi ang magretiro na may panghihinayang. Nasa gitna ng mga saloobin ni Zhao Jianan ang mga alon ng kaguluhan. Nakita ni Chen Nan ito kaya't agad siyang tumulak ng pinto. Nandito na siguro, Xixi. Wala ka bang mahalagang ulat na ipapasa? Gumagawa ng paraan si Guro Lin Sixi upang mapanatili ang kanyang emosyon. Seryosong tanong. Naniniwala ka ba na may mga mundo na ganap na naiba sa atin? Iba pang mga kaganapan. Ikaw ba ay mula sa planetang ultraviolet? Naguguluhan si Zhao Jianan. Ngunit matatag na umiling si Lin Sixi. Hindi ito ganap na magkaibang mundo. Kahit hindi ito kabilang sa universo. Zhao Jianan ay tahasang ngumiti ng may lungkot. Gusto sanang magbiro ng kaunti. Ngunit napansin niyang labis na seryoso si Lin Sixi. Nakatitig siya ng malaki ang mga mata. Hindi ka naman magsasalita. Talagang nakakonekta ang ating detektor sa ibang mundo. Dahan-dahang hinawakan ni Lin Sixi ang dilaw na kristal sa kanyang leg. Seryosong tumango. Sa mahigpit na pagsasalita, ako mismo ang nakipag-ugnayan sa isang ibang mundo. Hindi lang ang mga instrumento ang nakakonekta. Paglabas ng salitang ito, biglang sumabog ang atmosfera sa laboratorio. Nakatitig si Zhao Jianan at Chen Nan na may mga mata na lumalaki. Biglang nawala ng boses si Chen Nan. Hehe, sinasabi mo ba? Yung kanina, yung mensahe sa bote. Talagang galing sa ibang mundo. Tama, seryosong tumango si Lin Sixi. Tinawag si Nanming na tumayo. Ang mga mata ay nag-scan sa paligid. Nasaan ang mensahe sa bote? Nasaan na ngayon? Hindi na ba kayo muling manglilinlang sa guro? Talagang hindi po kami nang loko sa inyo. Kakatapos ko lang ipadala ang mensahe sa loob ng bote. Dahan-dahang ibinaba ni Lin Sixi ang kanyang mga pilikmata. Paano mo talaga siya pinakawalan? Mabilis na nagtanong si Zhao Jianan. Chen Nan ay lihim na hinila ang manggas bilang senyales sa guro. Bakit hindi muna natin pakinggan si Xixi na ipaliwanag ang mga detalye? Nakapagpigil na si Zhao Jianan sa kanyang pananabik. Huminga ka muna ng kaunti. Tinitiyak ng guro na hindi siya makikialam. Sige, dahan-dahan lang. Dahan-dahang tumango si Lin Sixi.
Guro, naaalala niyo pa ba na may kapatid akong lalaki? May alaala ako sa batang si Lin Yu. Nang mag-report siya sa undergraduate, nag-isa lang siya. Napakamasigasi, naaalala ko ito ng napakalinaw. Ngayon ay nawawala na siya, malamig ang daliri ni Lin Sixi. Bumukas ang cellphone. Nagmumungkahi ang cellphone ng bagong natanggap na mensahe mula sa hari. Parang ang hangin sa paligid ng buong tao ay tila huminto. Naging malamig ang tingin ni Zhao Jianan na nawawala. Nakipag-ugnayan sa Skynet sa loob ng maraming taon. Agad niyang napansin na walang kapintasan ang mensahe. Ang Tianwang ay napakatumpak sa pagmamanman ng mga kamag-anak. Ngayon ay nawawala si Lin Yu. Biglang naging seryoso ang sitwasyon. Siksik si ba ay nakidnap? O may iba pang dahilan? Agad na humingi ng tulong ang guro at nag-report sa pulis. Zhao Jianan ay humawak ng kanyang kamao. Ang kanyang noo ay nakakunot na parang isang patay na buhol. Pansamantala niyang itinigil ang pag-aaral tungkol sa mga dayuhang sibilisasyon. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aking estudyante? Biglang hinila ni Lin Sixi siya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito pang-aagaw. Hindi rin ito aksidente. Pumunta siya sa ibang mundo. Zhao Jianan ay biglang kumang kanyang mga pupil. Pinipigilan ni Lin Sixi ang kanyang mga luha. Dahan-dahang nagdagdag. Sa totoo lang, siya ay nakapasok sa ibang dimensyon. Nagsalita si Chen Nan tungkol sa paglipat. Ito ay paglipat sa ibang mundo. Tumango si Lin Sixi. Ang kanyang tingin ay parang kay Zhao Jianan. Makikita sa kanyang mga mata na walang pagdududa. Sa halip ay kumikislap ng pag-asa ang kanyang mga mata. 30 taon ng siyentipikong paglalakbay. Lahat ng uri ng esoterikong kaalaman ay lumipas. Si Zhao Jianan ay hindi talaga estranghero sa paglipat sa ibang mundo. Sa isip ko, may mga kaunting pantasya ako. Ang kapatid kong lalaki ay nakarating sa ibang mundo. Isang mundo na tinatawag na pagsubok ng mga Diyos. Doon ay puno ng walang katapusang dagat at mga pulo. Bawat taga-survive ay maaaring makipaglaban para sa mga yaman ng isla. Ang mga Diyos ay pipili ng mga tao mula sa walang katapusang mga dimensyon upang makilaho. Hayaan ang bawat isa na lumaban para sa kanilang sarili. Hakbang-hakbang na nagbubukas ng bagong mundo. Sa hangin, tanging ang mabigat na paghinga na lamang ang naririnig. Ano naman ang kwento ng bote ng mensahe? Talagang napakahusay ng talento ng kapatid kong lalaki. Ang mga bote ng mensahe ay maaaring makipag-ugnayan sa iba't ibang mga kaganapan. Maaari rin itong ipasa ang mga bagay sa magkabilang direksyon. 3 pagkakataon lamang bawat araw. Kaya lang, 2 araw na ang nakalipas. Wala siyang nakuhang koneksyon sa ibang mga kaganapan. Sabi ni Lin Sixi tungkol dito. Ang boses ay may halong iyak. Ngayon, ang kapatid kong lalaki ay may sakit at gutom. Walang ibang magawa kundi ang sumulat ng isang aklat. Nakasalubong ko nang hindi sinasadya ang laboratorio. Dumating na ang mensahe sa bote. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Bumuhos na ang luha ni Lin Sixi. Mahigpit na nakahawak sa kristal na kwinta sa kanyang leg. Parang humahawak sa dayami ng pag-asa. Pinahawakan mo sa akin ang gamot na kinuha ko. Talagang walang mali. Pilit na tumango si Lin Sixi. Ito ay iniwan para sa kanya bilang pangligtas na gamit. Isa na lang ang natitirang kapatid ko. Wala na akong pakialam kung ito ay labag sa batas o hindi. Sasagutin ko ang mga kahihinatnan. Huwag kang matakot, Sixi. Ang guro ay susuporta sa iyong kapatid. Ano ang nangyari sa likod? Pinapat ni Zhao Jianan ang kanyang dibdib bilang pag-aliw. Ngunit si Lin Sixi ay umiiyak na namumula ang mga mata. Umuugong pa rin ang ulo. Hindi rin ako sigurado. Biglang naging napakadilim ng atmosfera sa laboratorio. Naalala ni Zhao Jianan si Lin. Sixi ay dala ang mga pagsubok ng kanyang kapatid sa mga nakaraang taon. Kahit gaano pa man kalakas ang talento, isa pa rin karaniwang tao. Talagang darating na ang kapanganakan ni Zero Moon. Sa pagkakataong ito, Biglang sumigaw si Chen Nan. Nagsimula na namang lumiwanag ang detektor. 3 tao ang sabay-sabay na tumingin doon. Makitang ang sulok na yon, isang detektor ng mga dayuhang faktor na nakatambak ng maraming taon. Biglang maglalabas ng asul na liwanag. Sixi! Mukhang ang kapatid mo ang sumagot, walang duda. Hindi na alintana ni Lin Sixi ang pagpunas ng kanyang luha. Agad siyang tumingin sa palanggana ng tubig. Talagang may isang bagong sertipiko ng paglalakbay na tahimik na lumulutang. Nanginginig si Lin Sixi habang humihila ng kanyang panga. Nasa mga litrato ng 2 liham ang kanyang nahulog. Ito ay isang mapaglarong selfie ni Lin Yu na may suot na alahas. May mga chismis na nag-alala sa kapatid ko. Salamat sa gamot mo. Ngayon ay mas mabuti na ako. Lin Sixi ay umiiyak habang nagtatawa. Ang ilong ay puno ng hikbi. Sa wakas, nagpakita na siya ng ngiti. Buwisit na batang ito, nagkukunwari pa siyang magalang sa akin. Nakita niyang sa wakas ay ngumiti na siya. Nakapagpahinga na si Chen Nan at Zhao Jianan. Ngunit agad na nagkunot ng noo si Lin Sixi. Ngunit ang kanyang sakit ay unti-unting gumagaling. Ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Walang itinatago si Lin Yuexin. May 7 oras pa bago ang unang pagsubok ng halimaw. Napakakomplikado ng mga patakaran. Pataas ng panganib. Hindi pa tiyak kung makakapagdagdag ng mga katangian ang magic mirror. Ang sukat ng isla ay higit sa 10 kilometro.
Ang mga uri ng buhay at yaman sa isla ay mula sa asul na bituin. Wala pang nakitang mas mataas pa sa ito. Sumabog ito. Ang ganitong mundo ng mga pulo ay patuloy na lumalabas. Para sa pakikibaka ng sangkatauhan, kailangan lang magtagal hanggang ikapitong araw para maging ganap na tagapangasiwa ng isla. Gisingin ang kakayahang tumawag. Magtayo ng kampo ng sundalo. Paunlarin ang kapangyarihan. Pagtawag ng opinyon. Kasabay nito, diretsyo niyang inihagis ang pinakamahalagang hiling, ate. Kung maaari, pakitulungan akong makipag-ugnayan sa bansa. Ako ay tao ng Dragon Country. Nais ko ring buksan ang bagong mundo para sa aking bayan. Sama-samang paunlarin ang piraso ng pag-asa na ito. Bilang karagdagan dito, nagbigay siya ng detalyadong mga pahiwatig mula sa mga Diyos. At lahat ng mga patakaran ay naisaayos. Lahat ng ito ay maaaring direktang gamitin ng bansa. Ang huling pangungusap ng liham ay may matibay na pahayag. Kahit na magkalayo ang aming mga mundo. Ngunit naniniwala akong magkikita pa tayo. Ate, kailangan mong mabuhay ng maayos. Si Howlin Sixi ay seryosong inilagay ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Sumang-ayon siya. Umiiyak siya ngunit nakangiti. Hanggang sa unti-unting humupa ang kanyang damdamin. Tumingin siya kay Zhao Jianan. Nakangiti siya ng bahagya. Mukhang wala ka ng pagkakataong magretiro, guro. Biglang tumayo si Zhao Jianan. Tumutunog ang boses sa labis na pananabik. Totoo, nakapasok na tayo sa ibang mundo. Tumango ng matatag si Lin Sixi. Walang duda. At saka lahat ito ay ginawa ng mga tao ng ating Dragon Country. Napakaganda, 30 taon ng pagtityaga. 7 taon ng kabataan. Lahat ng paghihintay at pagtaya ng lahat. Sa sandaling ito, sa wakas, sulit na ito. Guro, ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mundo na ipinadala ng kapatid ko. Hindi na makapaghintay si Zhao Jianan. Agad na binuksan ang sulat. 3 tao ang nagtipon at seryosong nag-aral. Walang katapusang karagatan. Walang may-ari na pulo. Buhay na hiyas ng mga halimaw. Ang yelo ay isang ganap na bagong himala. Isang bato. Isang pirasong kahoy. Isang kristal. Maaaring buksan ang isang buong mundo. Pabilis ng pabilis ang paghina ni Zhao Jianan. Mahigpit na niyayakap ang liham at mga materyales na ipinadala ni Lin Yu. Matingkad ang mga mata. Parang bumalik sa sarili kong naghabol ng mga pangarap 30 taon na ang nakalipas. Tinalikuran na ang sarili na matagal ng puti ang buhok. Ang ibig sabihin ng kapatid mo, Sixi, ay agad na tinanggap ni Lin Sixi ang mga impormasyong ito. Nakuha natin ang lahat ng ito ngayon. Lahat ay dahil sa pagsasanay ng bansa. Walang bayan, walang ako. Nagpa siya ang kapatid kong lalaki. Sinasadya niyang ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa ibang mundo sa bansa. Sama-samang paunlarin ang bagong mundo. Isang pangungusap na nagpasiklab sa buong lugar. Si Zhao Jianan ay nakatayo ng tuwid. Mahalagang magbigay ng galang. Ang boses ay solemn. Kapatid na Lin Sixi, kahit na ako ang iyong guro. Sa sandaling ito, nais kong kumatawan sa institusyon. Ipinapaabot ko ang pinakamataas na paggalang sa inyo, mga kapatid. Bahagyang namula ang paligid ng mga mata ni Lin Sixi. Ganoon din ang pagbabalik ng galang. Ang hangin ay napakaseryoso. Siyempre, hindi lamang sila guro at estudyante sa isa't isa. Mas higit pang may pananabik sa kapalaran ng bayan. Ngunit mabilis na nagkunot ng noo si Zhao Jianan. Ngunit sa ilang liham at isang bote ng mensahe lamang. Kulang pa ang ebidensya para makuha ng bansa ang tiwala. Kailangan gamitin ang buong lakas ng bansa upang makuha ang matibay na ebidensya. Kailangan nating hilingin kay Lin Yu na magbigay ng opinyon tungkol sa pagkain. Tulad ng mga eksperto sa mga halimaw ng halaman at hayop. Kitang-kita na hindi ito bagay mula sa bituin ng asul. Nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang nag-aalala siya. Tumingin kay Lin Sixi. Ngunit 3 pagkakataon lamang ang ibinibigay sa bawat araw para sa pagpapadala. Madaling mag-apply. Baka maantala kayo. Hindi inaasahan ni Zhao Jianan na biglang itinaas ni Lin Sixi ang kamay. Ibinugos ang ilang piraso ng mga bato at kahoy mula sa ilalim ng eksperimento. Nakapamiwang si Zhao Jianan. Ito ba ay talagang isang matibay na tanda mula kay Lin Sixi? Tama, ito ang mga iyon. Ang orihinal na mineral at kahoy mula sa Iji na unang ibinalik ni Lin Yu. Ang atmosfera na hindi mahanap ni Langsing ay biglang umabot sa Ruro. Kinuha ni Zhao Jianan ang kanyang cellphone sa lugar. Ang galing. Ngayon, agad na makipag-ugnayan kay Lao Jin ng Biological Research Institute. Lumapit si Lin Sixi, ngunit hindi pa tapos ang kanyang dalaw. Nakaantala siya ng 1 segundo. Biglang inalis ang lupa na matagal ng suot. Dilaw na kristal na kwintas. Maingat na inabot ito sa harap ni Zhao Jianan. Masyadong abala ang guro. Dapat mas kapani-paniwala ang bagay na ito. Si Zhao Jianan ay matamang nakatingin sa kristal. Nakatingin ng matindi sa patong ng liwanag. Ano ito? Mababa ang boses ni Lin Sixi habang nag-eksplika. Ito ay tinatawag na unang antas ng kristalisasyon ng lupa. Sabi ni Lin Yuexin, ibinabaon sa lupa. Maaaring magpabilis ng paglaki ng mga halaman sa 1 ektarya ng 0 beses. Dati itong ginamit bilang aking pangkaligtasan. Ngayon ay mas angkop na iwanan ito sa bansa. 10 beses na mas nasasabik si Zhao Jianan hanggang sa mawalan siya ng boses.
Halos imposible. Magtitiwala sa sarili mong mga tainga. Itong sunod-sunod na maliliit na kristal. Talagang makakapagpasibol ng mga pananim kahit sa buwan. Maliwanag na maliwanag ang nakasulat sa isip ng guro. Hindi ito biro. Mahalagang binigyang diin ni Lin Sixi. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Sa tabi, mabilis na nagpatuloy si Chen Nan bilang isang tagapagtanggol. Ibalik ang ikatlong pahina ng kalikasan. Malakas na binasa ang kristal ng lupa sa unang antas. Paglalarawan 1. 10 beses na pinabilis ang paglago ng mga halaman sa 1 hektarya ng lupa. Paglalarawan 2. Ang enerhiya ay otomatikong bumabalik habang lumalaki ang mga mababang antas na pananim. Maaaring gawing lupain ang disyerto sa pamamagitan ng paglalarawan 3. Ang kristal ay nawawala pagkatapos ng pagkonsumo. Nakatitig si Zhao Jianan. Kahit ang mga disyerto ay maaaring direktang baguhin. Ang mga ani ng nalangsin ay maaaring tumaas ng labis. Maaari ring magtanim sa Mars at buwan. Hehe, lahat ng ito ay totoo talaga. Si Lin Sixi ay kumagat ng kanyang mga pangil. Sa teorya, walang problema. Sabi nga sa manual ng ibang mundo. Bakit hindi na lang subukan ito ng direkta? Biglang naging tense ang sitwasyon. May lumabas na paso ng halaman sa timog ng lungsod. Nakahanda na ang lahat para sa bawat hakbang. Nang nag-uusap kayo ng masigla, hindi na ako makapagsagawa ng eksperimento sa lugar. Naramdaman ni Zhao Jianan na hindi sapat ang pagiging maayos ng proseso. Ngunit naiisip na ito na ang makasaysayang sandali. Mabilis na tumango at subukan. Agad na ilibing ang mga kristal sa lupa sa paso. Ang susunod na eksena ay talagang hindi inaasahan. May kumikislap na liwanag sa lupa. Ang mga succulent sa palanggana ay tumataas na kitang-kita. Sa loob ng 1 minuto, umabot na ito ng 1 sentimetro. Talagang gumagalaw na. Tignan mo, sabay-sabay na nakatingin ang 3 tao sa maliit na kawayan. Nagulat at nasasabi. Sabay-sabay na dumating ang labis na kasiyahan. Ang pag-asa ng hinaharap ni Langsin ay narito. Tahimik na sumisibol ang mga usbong sa laboratorio. Sumabog ang lugar. Pataas ng pataas ang presyo. Dobleng bilis. Halos mahulog na ang mga mata ni Zhao Jianan sa lupa. Mabagal pa ang kawayan sa simula. Karaniwan, kailangan ng 1 taon ng pagsasanay bago magkaroon ng 1 gabi ng matinding pag-unlad. May mga kayang umakyat ng ilang metro sa 1 iglap. Ngunit ang itinataas kong bambo ay hindi nagbago sa loob ng 1 taon. Ngayon ay direktang lumalampas sa siklo ng paglaki. Lin Sixi ay tiyak na namatay kahit ang kawayan ay nakalimutang huminga. Hindi inaasahan na tumaas ng 1 sentimetro pagkatapos. Hindi mapigilan ang bilis. Sa loob ng 1 segundo, ang kawayan ay umabot na sa 20 sentimetro at kalahati. Lumipas ang oras at lumaki ang mga sanga ng kawayan. Ang punla na malapit sa kristal ay umabot sa kalahating metro ang taas. 1 minuto mamaya, tumaas ng 1 metro ng tuwid. Ang mga dahon ay lumutang sa ibabaw ng ilog Lingxi. 10 minutong kawayan ang umabot sa bubong. Ang mga ugat ay lumago ng sagana hanggang sa pumutok ang gilid ng palanggana. Umuugong ang mga baso ng porselana sa malinis na tunog ng pagbasag. Agad na nagtipon ang 3 tao. Medyo kinakabahan si Lin Sixi. Nabasag ang palanggana. Baka naman masyado itong matindi. Noble na bagay na may asul at puting porselana. Si Zhao Jianan ay palaging gumagawa ng mga kayamanan. Ngayon, puno siya ng pananabik. Mabilis na kumilos si Han Leng. Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa kawawang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at pag-asa. Ang kristal na ito ng lupa. Diretsong pinabilis ang teknolohiya ng halaman ng 50 taon. Mahigpit na hawak ni Zhao Jianan ang kanyang mga kamay. Sobrang excited na halos hindi makabuo ng buong pangungusap. Nagkaisa ang dalawa sa paglipat ng paso. Ngunit napagtanto na masyadong mataas ang kawayan. Hindi makakalabas sa bintana ng laboratorio. Mabilis na nagturo si Zhao Jianan. Nang itulak ang bintana, nakaharang ang screen ng bintana. Zhao Jianan. Unang pagkakataon na naisip kong hindi makatwiran ang estruktura ng laboratorio. Walang susi. Diretsong tanggalin ang mga piraso ng magnetic basin. Gumuhit sa bintana ng tela. Chen Nan, hawakan mo ng maayos. Isang tuloy-tuloy na galaw si Zhao Jianan. Laging masigla kahit sa katandaan. Sumisipa sa bintana at tumalon ng diretsyo palabas. Sabay na sinabi ni Guro Lin Sixi at Chen Nan. Si Zhao Jianan na mahigit 60 taong gulang. Biglang tumalon mula sa bintana kasama ang palanggana. Pero hindi nasaktan ang tao. Mula sa ibaba, narinig ang kanyang malakas na sigaw. Kunin mo na ang pala. Tumingin si Lin Sixi mula sa kanyang pwesto. Nakita ni Lin Sixi na si Zhao Jianan ay nag-ukit ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Naghahanda ng direktang itanim ang kawayan sa berde ng komunidad. Kakaumpisa ko lang sanang maghanap ng pala. Biglang narinig ang sigaw ni Zhao Jianan na nagulat. Bilis, tingnan nyo. Nakita na ang lupa ay nag-crystallize at sa pagdapo nito sa lupa ng berde, naging dilaw ito. Ang liwanag ay mabilis na kumalat sa mga damuhan. Sa taglagas, ang mga damo ng mga ibon ay nalalanta. Ngunit lahat sila ay sabik na sumabog patungo sa mga kristal na punto. Ang pinalanggang kawayan ay umabot ng diretsyo sa taas ng post ng kuryente. Ang mga ugat ay kumakalat sa iba't ibang direksyon. Hindi lang ito basta kawayan. Parang naging berdeng taniman ng kawayan na.
Si Zhao Jianan ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Sobrang hindi kapani-paniwala. Ang boses ay umuugong na parang pinapabilis ang tibok ng puso. Hehe, mabilis na ibigay sa imperial na lungsod. Pinasabihan si Lei Zhenguo na tumawag. Sumigaw si Zhao Jianan. Ipasa kay Lin Sixi ang cellphone. Mabilis na tinawagan ko siya. Nandyan ba si Laoli? Malakas na tawa mula sa kabilang linya. Lao Zhao, ilang taon ka nang hindi nagtatrabaho sa oras ng opisina. Tinawagan mo ako. Zhao Jianan agad na nagbago ng estado, huwag nang magpatumpik-tumpik. Pumunta ka agad sa aking laboratorio. Magdala ng sasakyan para sa seguridad. Nakahanda ang hari ng mga sundalo na maghatid anumang oras. Nagtataka ang dalawang estudyante sa tabi. Pangkalahatang komandante ng militar ng imperial na lungsod. 5 bituin na general. Sino ang may ganitong lakas ng loob na mag-ayos? Ngunit ngayon, ito na ang magiging tahanan ng hinaharap ng Rongguo. Ding-ding dangklang. Itaas ang volume ng hands-free ng cellphone. Dumating ang tunog ng banggaan mula sa panig ni Lei Zhenguo. Talagang may mga dayuhang sibilisasyon. Mabilis ang tono ni Zhao Jianan. Kung hindi, bakit ako mangahas na tumawag? Nagtaka lamang ang kabilang panig ng 1 segundo. Agad na pumayag. 10 minuto na lang. Si Lei Zhen ay labis na nababahala sa kanyang kalooban. Sibat ng isang batalyon. Diretsong magpadala ng mga militar na helicopter. Pinakamabilis na mga sasakyang militar ay handang-handa. Ang kagawaran ng transportasyon ay nagbigay ng berdeng ilaw. Walang trabaho sa loob ng 1-0 minuto. Katatapos lang sabihin ni Lei Zhenguo at nakalimutang iwanan ang tawag. Kasabay nito, ang pag-uusap ay naiparating kay Lin Sixi at Chen Ner nang walang labis o kulang. Guro ng koponan. Hindi ba ito masyadong labis? Tumawa si Zhao Jianan. Anong exaggeration? Gusto ni Lei Zhenguo ng mabilis at matinding aksyon. Sasabihin na 10 minuto, 10 minuto talaga yon. Talagang sinasadya niyang makipagsabayan sa akin. Muling nagtanong si Chen Nan. Talaga bang kailangan nating magmadali ng ganito? Tumango si Zhao Jianan ng may determinasyon. Kailangan talagang maging napakahalaga. 50 taong naipong pag-asa ang sabik na pinakawalan. Tumingin si Zhao Jianan sa malayo. Inaasahan ng Longguo ang pagkakataong ito sa loob ng 50 taon. Walang kinalaman sa mga tagumpay sa militar. Ang ekonomiya ng mga tao ay nakasalalay pa rin sa agrikultura. Kaya nating makipagsabayan kay Lao Mi. Ang tanging agwat ay ang pagbuo ng solusyon. Kulang tayo ng butas na makakabuwal. Ngunit ngayon dumating na ang pagkakataon. Matigas ang ekspresyon ni Zhao Jianan. Tahimik na nakatayo si Chen Nan. Pagkatapos ay bahagyang bumagal ang tono ni Zhao Jianan. Ngunit Sixi, gusto ng guro na itanong sa iyo ang isang mahalagang tanong. Si Lin Sixi ay seryosong tumango. Ano ang gustong itanong ng guro? Matalas ang tingin ni Zhao Jianan. Nakasulat na ang impormasyon tungkol sa kapatid mo. Ang kristal ng lupa ay makakapagpabilis sa paglago ng mga halaman ng 10 beses. Ang bilis na ito ay nakakatakot. Kahit na 100 beses o 1000 beses, parang hindi mo pa rin kayang pigilan. Nagtaka si Lin Sixi sa tanong. Agad na suriin ang liham ng kapatid. Katrabaho. Nakatingin sa patuloy na lumalaking berdeng tanawin at mga loki bamboo. Guro, tingnan niyo rito. Binuksan ni Lin Sixi ang liham. Nakasulat dito na ang kristal ng lupa ay may kasamang enerhiya. Automatikong sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid. Yung mga lupa kanina, ang dilaw na liwanag na tuldok ay ang kristal na enerhiya na salik. At higit pa, ang pinakamalawak na saklaw ay maaaring makaapekto sa 1 hektarya. Tumango-tango si Zhao Jianan. Kapag kumalat ang enerhiya, bumabagal ang bilis. Lin Sixi ay nag-ayos at nagsuri. Nagsimula ito bilang isang maliit na paso. Nang maglaon, naging berdeng lugar ito. Ang lugar na ito ay hindi higit sa 100 metro kwadrado. Walang mapaglagyan ng enerhiya. Ang epekto ay sumabog. Ngayon ay nakakonekta na sa 1 hektarya. Ang bilis ay unti-unting bumabagal. Itinuro ng Chengnan ang kabila ng kalsada. Guro, tingnan nyo, may mga liwanag din sa lupa ng berdeng lugar doon. Medyo manipis lang. Ipinapakita nito na tama ang iyong hula. Umiti si Zhao Jianan at kumaway. Sinasabi ko lang ito ayon sa lohika ni Sixi. Seryoso siyang lumapit kay Lin Sixi. Sixi, sa buong Blue Star, ang pinaka nakakaintindi sa bagong mundo ay ang iyong kapatid. Ang pinaka nakakaalam sa iyong kapatid ay ikaw. Sa hinaharap, makakaranas ka ng maraming tukso. Nais ng guro na maging matatag ka, Lin Sixi, at igalang mo ang iyong sarili. Kami ay mga anak ng sundalo. Pinakamahalaga ang interes ng bansa. Zhao Jianan ay masayang pumalakpak. Bilang isang mabuting bata, nakakapagbigay ng kapanatagan ang mga salitang ito sa guro. Sa huli, ang hinaharap ay talagang bulaklak ng henerasyong ito. Pagkasabi niya ng mga salita, biglang humagupit ang isang malakas na hangin. Kasunod nito, isang sunod-sunod na tunog ng paglipad ang narinig mula sa itaas. Isang berdeng militar na armado na helicopter ang nakabitin sa hangin. Si Lei Zhenguo ay nakasuot ng uniforme. Isang sipa ang ibinigay sa pinto at sumigaw si Lao Zhao. Sapat na ba ang 7 minuto? Zhao Jianan tumingin at sumagot na sapat na ang bilis. Inutusan kitang dalhin ang mga sundalo na pinatulog sa sasakyan. Agad na maghatid. Matatag na pinangangasiwaan ni Lei Zhenguo ang pagbaba ng helicopter.
Dumarating na ang konvoy. Lahat ay handa na sa mga armas. Sa mga mata ni Zhao Jianan, puno ng liwanag ang kanyang matibay na pagkatao. May mas malakas pang darating. Sino sa tingin mo ang dumating? Binuksan ni Lei Zhengguo ang pinto ng silid. Isang matandang lalaki na may suot na helmet ang dahan-dahang bumababa. Zhao Jianan ay nagpunas ng kanyang mga mata at sumigaw ng Zhang Anlin. Hindi ka makapaniwala na nagpakita ka mismo. Lawyer Zhang, Lin Sixi, at Chen Dan sabay na sumigaw. Si Rongguo, ang dalubhasa sa agrikultura, ay personal na nagpakita. Ang linya na ito ay talagang puno ng lakas. Zhang Anlin na masigla ay nagsabing tawagin akong Zhang Dai. Agad na yakap mula kay Zhao Jianan. Agad na lumapit si Lei Zhengguo. Si Lao Zhang ay bagong nagyayabang sa opisina tungkol sa bagong binhi. Narinig kong may malaking natuklasan ka. Bakit kailangan pang sumunod? Zhang Anlin nagpasok ng usapan. Walang nag-aalaga sa lugar mo ah. Magulo na parang gulo-gulo. Ang kawayan na ito ay lumalaki ng kakaiba. Ito ay bagong uri. Iwan muna ang salu-salo ng mga matagal ng kaibigan. Umiti si Lei Zhengguo at tinapik ang balikat. Huwag nang mag-atubiling ilapit si Zhao Jianan at sabihin na, gusto mo bang mag-rame ako? Ito ba ay teknolohiyang dayuhan o mga kilalang impormasyon sa balita? Dalhin mo kami sa lugar ng pangyayari. Umangat ang sulok ng bibig ni Zhao Jianan. Walang sagot, nandyan lang sa ilalim ng mga paa niyo. Sa ilalim ng mga paa ay may nakatagong lihim. Matinding nakatapak si Lei Zhengguo sa semento. Nagmumukmok siya. Walang nakitang kahit anong kakaiba. Ngunit sa mga sandaling ito, umikot si Zhao Jianan at nag-rolling eyes. Diretso itong bumalik. Hindi ko sinasabi ang talampakan mo. Ito ang kawayan na ito. Isang pangungusap, lahat sa lugar ay nagulat. Lei Zhengguo ay lumingon. Nakakita ng berde at masaganang tanawin. Isang higanting kawayan na mas mataas pa sa post ng kuryente. Hindi mapigilan na yumuko. Ito ba ay isang uri ng alien na species? Maaari pa bang gumawa ng bagong material? At hindi niya inaasahan. Matyagang siya. Biglang napansin ang basag na palayok sa ilalim ng kawayan. Bigla siyang nagalit, ito ba ang iyong maswerteng kawayan? Si Zhang Anling ay biglang tumakbo papunta rito. Nakatitig siya sa kawayan na may mga mata na nakabukas ng malaki, hindi makapaniwala. Ang potted lucky bamboo ay kasing taas nito. At may mali sa birding strip na ito. Agad na yumuko si Zhang Anling at hinaplos ang mga bagong usbong. Ang bilis ng pagsasalita ay unti-unting bumibilis habang ang mga sanga ay bago at malambot. Hindi pa luma ang luma. Paano magiging ganito kalakas ang sustansya? Ngunit hindi nagtagal si Zhao Jianan. Diretso niyang hinukay ang lupa. Isang piraso ng dilaw na kumikislap na kristal ng lupa ang biglang lumitaw. Ano to? Sabay na sinabi ni Lei Zhengguo at Zhang Anlin. Itinutok ni Lei Zhengguo ang mga kristal ng lupa na lumalabas mula sa liwanag. Nakatitig ang kilay. Hindi kaya ito ay meteorite? Ang kumikislap na radiation ay medyo nakakatakot. Ngumiti ng malamig si Zhao Jianan. Ilagay ang kristal sa kamay ni Lei Zhengguo. Bakit ka matatakot kung tiyak ang iyong mga mata? Na-detect na ng aking kagamitan ang radiation. Dati, hindi ka ba nagtagumpay na buhatin ang mga harmonyang tumutulo ng walang gamit? Subukan mong maramdaman ito. Naramdaman ni Lei Zhengguo ang isang panginginig sa kanyang puso. Bumabalik ang mga alaala. Noong mga panahong iyon, nakakuha ng unang gantimpala sa pagligtas ng tao mula sa pagtagas ng katawan. Ang daan ng radyasyon ay nagiging malinaw. Talagang wala akong nararamdamang radiation. Dito, lumapit si Zhang Anling ng isang hakbang. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata kayat. Ang bagay na ito ang nagdulot ng labis na paglago ng mga halaman. Ngunit sa sandaling ito, si Zhang Anling ay nagmungkahi ng isang matapang na ideya, si Lao Zhao. Itong mga kawayan mo, may mga halaman sa lupa ng Greenbelt. Kukunin ko lahat ito para pag-aralan. Si Zhao Jianan ay napakamaharlika. Nagmamadali siyang pumayad. Basta tumakbo at kumuha. Ngunit bigla siyang nagbago ng tono. Ngunit ito ay hindi isang meteorito. Kundi ito ay isang bagay mula sa ibang mundo. Agad na nanginginig ang mga pupila ni Zhang Anlin. Nanginginig ang boses. Dumaan sa planong apoy. Talagang naging alaala kanya na umaagos na parang alon. Noong mga panahong iyon, puno ng sigla akong sumali sa planong apoy. Nais sanang tuklasin ang hindi alam para sa bansa. Sa huli, kailangan na lamang niyang unti-unting umalis. Ngunit ang pagnanais na ito ay hindi kailanman nawala. Si Zhao Jianan ay nagtakip ng kanyang emosyon. Ipinakilala na. Dahil dito, dapat kong pasalamatan ang aking estudyanteng si Lixixi. At ang kanyang kapatid na si Lin Yu. Agad na sumunod. Maingat na inilatag ni Zhao Jianan ang sitwasyon ng magkapatid sa harap. Sila ay mga inapo ng mga bayani mula sa mundo ng 601. Mula pagkabata, magkasama silang dalawa. 3 araw na ang nakalipas. Diretso nang nakarating si Lin Yu sa ibang mundo. Ito yung klase ng paglalakbay sa ibang mundo na madalas niyong pinapanood noong bata pa kayo. Muling sumabog ang eksena. Nagtataka si Zhang Anlin sa kanyang sasakyan. Talagang may paglalakbay sa oras. Nananatili pa rin sa kanyang isipan ang mga pantasya. Hindi ko akalain na isang hakbang lang sa realidad. Tumingin si Zhang Anlin at nagtanong. Tila nanginginig ang iyong boses. Hindi ka nagbibiro, di ba?
Tumaas ang kilay ni Zhao Jianan. Hindi nagpatinag. Mukha ba akong tao na mahilig magbiro? Patuloy na umiinit ang atmosfera. Hindi, nagmamadali si Zhang Anlin na ipahayag. Hindi ko sinisisi ka. Talagang sobra na ang pagka-stimulate. Dito lang napigilan ni Zhao Jianan ang kanyang galit. Pinaamo ang tono. Hindi sapat ang aking salita lamang. Ano man ang sabihin ko, hindi nyo pa rin ako pagkakatiwalaan. Ngunit mabilis siyang nagbago ng tono. Isang sulyap sa laboratorio. Hindi ba kayo mahilig magsalita tungkol sa ebidensya? Ang buong kalye ay may surveillance. Mula sa paglalagay ko ng kristal sa loob hanggang sa sumabog ang mga halaman. Lahat ay nahulog na. Kapag sinuri nyo ito, mauunawaan nyo. Sino ang mag-aakalang mabilis na kumilos si Lei Zhengguo? Isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Diretsong kinuha ang satellite phone. Ako si Lei Zhengguo ng militar ng imperial na lungsod. Bigyan mo ako ng kagawaran ng transportasyon. Agad na sumunod ang isang serye ng mga utos militar na umuugong. Institute of Extraterrestrial Civilization. Agad na kinuha ang kopya ng surveillance na ito at ipinadala sa aking terminal. Isang suntok, sikreto. Ipinapawalang bisa ang buong backup. Hindi papayagan na malaman ito ng ibang bansa. Kasabay ng pag-etyo mula sa kabilang dulo ng radyo. Ang lupa ay nanginginig. Biglang naging tensyonado ang atmosfera. Si Lei Zhengguo ay may mga mata at kilay na parang talim. Maghanap sa paligid. Biglang nakita ang mabilis na konvoy ng mga sasakyang militar. 10 light military vehicle ang nangunguna. Isang mabigat na armored vehicle ang malakas na pumasok. Sila pala ang mga tao natin. Naglabas ng hininga si Lei Zhengguo. Nakangiti si Zhang Anlin habang pinapalo ang balikat ni Lao Li. Hindi ba't ikaw ang nagbigay ng utos na dumating sila sa loob ng 0 minuto? Kung hindi ka masaya, huminto ka na. Swerte nila. Umuwi si Lei Zhengguo sa pambansang misyon. Ang bilis ang siyang hangganan. Ngunit, tumingin habang ang mga sasakyang militar ay mahigpit na umalis sa maayos na pinakamalakas na hanay. Bihira ang malambot na tingin ni Lei Zhengguo. Magaling na mga bata. Ang mga sasakyan ay tumigil ng eksakto sa harap ng institusyon. Nakatayo sa linya na parang nasa langit. Maging ang Lianjian Pavilion ay nagtipon na parang mga sinag ng beam. Sa utos ni Lei Zhengguo, ang 130 na miyembro ng langya ay sabay-sabay na naglabas ng kanilang mga baril. Hindi naguguluhan sa bawat hakbang. Ang pinuno ng Wolf Peak ay humakbang pasulong at lumabas. Nagsagawa ng ulat na may boses ang leader. 130 tao mula sa longya. 0 minutong mabilis na pagtitipon. Mangyaring ituro ang niebe. Inutusan si Lei Zhengguo. Agad na nagkawatak-watak ang mga sundalo. Mahigpit na kinokontrol ang bawat mahalagang punto. Sa pagkakataong ito, pumayag si Lei Zhengguo at pumuri. Ang tingin ay parang ilaw. Dinala ni Lang Feng ang terminal. Sumama ka sa opisina ni Ginoong Zhao. Si Wolfeng ay nakatayo ng tuwid. May matatag na ekspresyon. Ngunit hindi pa dumating ang surveillance footage. Ilang tao ang akala ay nasa harap ng desk ni Zhao Jianan. Inilabas ni Lin Sixi ang video ng surveillance mula sa laboratorio. Sa eksena, biglang lumitaw ang mensahe sa loob ng bote sa mesa ng 2 beses. Walang anumang ilaw mula sa harap. Kung hindi dahil sa orasan na hindi gumagalaw. Lahat ay nagsisimulang magduda kung sila ba ay nanonood ng mga espesyal na epekto. Ngumiti si Zhao Jianan na parabang napapapikit ang mga mata. Malakas na bumagsak ang kamay sa balikat ni Lei Zhengguo. Naniwala ka na ba ito ang ebidensya? Bakit hindi ka na nagsasalita, Lao Zhang? Nabigla ka ba sa sobrang saya? Tinutukan ni Zhang Anlin ang detektor na nagliliwanag. Nanginginig ang mga labi. Ito, hindi ba't ito ang dinisenyo nating extraterrestrial factor detector? Nakalubog ang kanyang mga mata. Hindi ko namamalayan na ibinabalik ako sa mga eksena 10 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang planong apoy. Dito mismo sa laboratorio na ito. At kasama si Zhao Jianan sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa isang hamon. Tama, tumango si Zhao Jianan. Nang umalis kayo, naglaan ako ng 5 taon para ganap na upgrade ang sistema. Ang paunahing bahagi ay naiwan na lamang ang balot na ginagamit ng boss. Namumula ang mga mata ni Zhao Jianan. Hindi maikubli ang emosyon. Kayo ay mga bayani ng bansa. Iginagalang ni Lei Zhengguo si Zai Mao. Mataas ang tono ng boses. Hindi na sayang ang pagsisikap sa mga nakaraang taon. Nakapagpahuli din ako. Itinaas ni Zhao Jianan ang kamay niya at mumiti. Dumami ang mainit na agos sa hangin. Biglang kumislap ang pulang ilaw ng terminal ni Lei Zhengguo. Agad na pinagana ng Wolfwind ang kagamitan. Ang pinakabagong mga datos ng surveillance ay ipinadala sa screen. Hindi ko inasahan. Ang pabalat ay isang sikat na eksena kung saan si Zhao Jianan ay nakaharap na nakabuka ang puwit. Nagsalita na si Lei Zhengguo at nakipagtalo. Ngunit agad siyang tinigasan ni Zhao Jianan. Bakit? Ano ang masama sa isang bayani na hindi masyadong pinapansin ang maliliit na detalye? Sige na, tingnan na ang mahalagang bagay. Nagtawanan ang lahat. Nagsimula nang ipalabas ng Wolf Peak ang mga eksena. Ang eksena ay lumipat sa labas ng bintana. Tinutukan ni Lei Zhengguo ang pino na kawayan. Nakapanganga siya sa gulat, halos mahulog ang kanyang panga sa lupa. Ang kawayan na ito ay talagang umabot na ng ganito kataas. Hindi pa ito tapos.
Diretso nang hinila ni Zhao Jianan ang progress bar pabalik. Ang eksena ay lumipat sa sandaling inilibing niya ang kristal sa lupa. Sino ang mag-aakalang sa susunod na segundo? Ang screen ay nahulog sa mga dilaw na liwanag ng lupa. Ang buong berde ay parang nag-level up. Ang pino na kawayan ay tumataas sa kalangitan. 2 metro, 3 metro, 5 metro. Muli sa 5 metro. 1 metrong silid para sa mga bisita. Isang kawayan ang naging napakalaking puno. Si Zhang Anlin ay mahigpit na nakahawak sa terminal. Halos lumabas na ang mga mata niya. Ito ang himala ng biolohiya. Humigpit ang kanyang paghinga. Halos hindi makapaniwala. Hindi akalaing naguluhan din si Lei Zhengguo. Matamang nakatingin sa screen. Talagang walang fast forward ito. Kahit na siya ay pumasok lang sa pinto. Nakita na ang mabilis na tumutubo na Loki Bamboo. Ngayon, ang makita ito ng personal ay isang ganap na ibang karanasan. Agad na sinuri ng Wolf B ang video. Mahal na punong opisyal, ito ay isang seryosong ulat. Walang anumang pagbilis o mga palatandaan ng post-production ang video. Lahat ay elemento ng antas. Si Lei Zhengguo ay labis na nasasabi. Malakas na pinapalo ang mesa gamit ang 2 kamay. Talagang karapat dapat na ipadala ko ang convoy para sa paghatid. Mga mahalagang kagamitan ng bansa. Walang kapantay na bayaning pambansa. Ito, agad na nag-utos si Lei Zhengguo na dalhin ang mga tao sa Wolf Peak. Mahigpit na proteksyon sa kristalisasyon ng lupa. Sandali, sumama ka sa akin at magmartsa. Ngunit biglang hinila ni Zhang Anlin ang kanyang braso. Mabilis ang boses. Sandali lang, hindi naman kailangan itong pumasok sa military zone, di ba? Nagniningning ang mga mata ni Zhang Anlin. 10 beses na pinabilis na tungkulin. Sadyang ito ay idinisenyo para sa aking pananaliksik. Diretso akong dadalhin ng Wolf Peak sa aking laboratorio. Puno siya ng tiwala. Dahil sa kristal na ito, ang aking eksperimento sa bukirin. Ang bilis ng pananaliksik sa bagong binhi ay maaaring tumaas ng 20 beses. Nagtaka ang lobo. Ang mga mata ay naglalakbay sa pagitan ni Zhang Anlin at Lei Zhengguo. Nasa gitna ng dilema. Siyempre, ang Lanya Company ay hindi lamang nakikinig kay Lei Zhengguo. Si Zhang Anlin ay isang espesyal na itinalagang antas sa militar. Kaya rin itong makapag-udyok. Nagalit si Lei Zhengguo at ang kanyang balbas ay nanginginig sa galit. Diretsong nakatingin kay Zhang Anlin. Naiintindihan mo ang halaga ng kristal. Ang paglalagay sa iyo sa eksperimento ay parang pagsamba sa mga Diyos. Dapat ito ay ipadala sa ahensya ng kalawakan. Dapat lamang itong ilunsad sa buwan. Lumalakas ang tono niya. Hindi mo ba nakita? Ang kristal ay makapagpapabago ng disyerto sa masaganang lupa. Ang lupain para sa pagsasaka ng Dragon Country ay labis na kulang. Tanging sa pagpunta sa buwan maayos ang lahat. Seguridad sa pagkain. Ngunit si Zhang Anlin ay diretsong itinulak siya. Anong magagawa ng 1 ektarya sa malakas na boses? Bigyan mo ako ng kristal. Maaari akong maglabas ng bagong uri ng buto. Lahat ng mga plano ng kredito ay maaaring buhayin muli. Hindi mo naintindihan. Magkatunggali ang dalawa. Ang atmosfera sa lugar ay halos sumabog. Parehong tumaas ang emosyon. Maging nagtutulakan sila sa isa't isa. Parang handang-handa na silang sumugod. Si Lin Sixi, Chen Nan, at ang Wolf Wind ay nagkakasalubong. Nakatitig lang sa sakit. Hindi akalain na ang 2 higanteng bundok ng pananaliksik sa militar ay makakabangga ng ganito. Halos magkasabay na nagbanggaan. Pumihit si Chen Nan at tahimik na nagreklamo kay Zhao Jianan. May mukha ng taong nanonood ng balita. Ganyan ba ang estilo ng mga kaibigan ng guro ninyo? Zhao Jianan ay nagpakita ng seryosong anyo ng isang matandang opisyal. Pero bagay na bagay kay Chen Nan at Lin Sixi. Dala ang iyong mga mata na puno ng chismis na parang ikaw din ay ganito. Halos hindi ko na mapigilan ang sulok ng aking bibig. Kailangan niyang pilitin ang sarili na huminto. Hindi dapat masira ang aking imahe. Kaya't siya ay umubo ng 1 beses. Unti-unting lumakad sa gitna ng 2 nakatutuwang tao. Isara ang boses at magbihis. Bakit sila huminto kung hindi dahil sa mga bagay para sa bansa? Hindi tayo makakapagpulong, pag-usapan na lang natin ito. Nagtaka si Zhang Anlin nang lumingon siya. Parang hindi kilala si Zhao Jianan. Old Zhao, bakit hindi mo ako tinulungan? Ngunit si Zhao Jianan ay nagalit at tumingin ng masama. Bakit nag-aaway na naman? Gusto mo bang muling ipakita sa aking mga estudyante? At narito ang maliit na mandirigma na patuloy na nanonood ng palabas. Nang lumabas ang boses, agad na naging kalmado si Lei Zhengguo. Ilang tao ang lumingon. Nakita ang Wolf Peak. Lin Sixi. Si Chen Nan at ang kanyang mga kasama ay nagtipon-tipon upang manood ng palabas na parang nasa isang malaking sinehan. 3 tao ang lihim na nag-isip. Mas maganda pa ito kaysa sa mga sci-fi na pelikula. Nawawalan ng mukha si Lei Zhengguo. Namula ang kanyang mukha. Malakas na sinaway si Wolfwine. Sino ang nag-utos sa'yo na umupo dyan? Ako na ang magpapatuloy ng video. Pero natapos na ang lahat. Itinuro ni Wolfpeak ang screen. Wakas ng screen. Tumatagilid sa. Ang sandaling bumaba si Lei Zhengguo gamit ang armadong helicopter. Wala nang iba pa. Medyo kinakabahan si Lei Zhengguo. Ang tono ay tila mahina. Sakto lang sa oras na ito. Si Lin Sixi ay kusang kumilos. Hawak ko pa ang lahat ng liham na ipinadala ng kapatid ko. Pagkatapos ay direkta niyang inilabas ang sobre.
Mainat na inilapag. Tumawa si Lei Zhenguo ng malakas. Kinuha ang liham ng may pagkakataon. Talagang si Lao Zhao ang nagtuturo sa mga estudyante. Hindi nakalimutang sulyapang masama sa Wolf B. Kakatapos lang buksan ang mga mata. Agad na nahuli ang mga titik ng Dragon Kingdom sa liham. Ngunit ang papel ay ganap na banyaga. Samantala, dumating din si Zhang Anlin. Propesyon at pag-atake. Agad na sinuri ang mga detalye ng papel. Nagbanggaan ang ulo ng dalawa. Ito ay talagang nakakalason. Dapat sanay para sa pag-iwas sa kahihiyan. Hindi ko akalain na habang pinapanood ko, lalo akong napapahanga. Ang nilalaman ay unti-unting umuusad. Ang pananaw sa mundo ay patuloy na sumasabog. Pangkalahatang pagsubok sa kaligtasan. Pagsubok ng mga Diyos. Mahirap na kristal na kahon. Lumabas na ang mga kakayahan. Ngunit kasunod nito ay napansin na sandali lang. Ito na ba ang kristal ng lupa kanina? Sa harap ng paglalarawan ni Lin Yu sa mundo ni si Zhang Anlin at Lei Zhenguo ay parang dalawang matandang bata. Madalas na bumubulong. Isang pangungusap sa bawat panig. Ang pintuan ng bagong mundo ay muling bumukas ng 1 milimetro. Hindi lang iyon. Sila ay lalong nasasabik habang nagbabasa. Lalong umaasa para sa hinaharap ng Dragon Country. Umiikot ang mga espasyo ng dalawang mundo. Malapit na ang paglipad ng teknolohiya. Sino ang makakayanan nito? Old Lee, tingnan mo dito. Si Zhang Anlin ay mabilis na bumalik sa likod ng papel. Bumilis ang takbo ng salita. Sa susunod na segundo, sa bawat salita, lumalabas ang matibay na pangako ni Lin Yu. Mga anak ng bayan ng Rongguo, mga inapo ng mga sundalo ng Huaxia. Nais kong buksan ang isang malaking pintuan para sa aking bansa. Ang damdaming ito ay hindi pilit. Tamang-tama sa puso. Hindi mapigilan ang sulok ng mata ni Lei Zhenguo. Agad, huwag nang lumingon. Ang batang ito ay napapaligiran ng mga kaaway sa isang nakahiwalay na pulo. Maging masigasig pa rin. Maaari pa ring ilagay ang bayan sa unahan. Si Lei Zhenguo ay nagtipo ng kanyang kamao at itinaas ito sa ilalim ng araw bilang paggalang sa militar. Sa ilalim ng araw, dalawang linya ng mainit na luha ang hindi na kayang pigilin at dumaloy mula sa pisngi. Si Zhang Anlin ay may seryosong ekspresyon. Sumunod sa pagbati. Ang damdaming nasa kanyang puso ay tanging siya lamang ang nakakaunawa. Kung matalino ang kabataan, matalino ang bansa. Kung malakas ang kabataan, malakas ang bansa. Ang mga kamay ng dalawa ay humahampas sa hangin ng matagal na hindi bumabagsak. Matagal na bumaba ang mga kamay ng dalawa. Ang damdamin ay umaabot sa kalangitan. Nang ang atmosfera ay naging tense. Hinila ni Lin Sixi ng mahinahon ang mga ito. Sa totoo lang, nakarating ang ating Dragon Nation sa araw na ito. Dahil sa milyon-milyong tao na katulad ninyo. Paninindigan ang pananampalataya. Pangalagaan ang masugid na damdamin. Tumango si Lei Zhenguo. Tama, nandito kayo. Hindi natatakot ang Longguo sa mga pagsubok. Zhao Jianan ay bahagyang ngumiti. Ibalik ang atmosfera sa realidad. Huwag kalimutan ang kontribusyon ng edukasyon. Hindi dapat kalimutan ang kanyang pagbabago ng estilo. Ang batang bayani ay may bansa. Hindi rin dapat baliwalain ang kanyang sitwasyon sa bansa. Anong pamahalaan ng Lei Zhenguo? Napansin lamang niya ang sigasig ng mundo ng mga ritual at seremonya. Ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na maunawaan ang kalagayan ni Lin Yu. Ngayon, napakadelikado. Gusto mo bang magpadala ako ng mga sundalo para tumulong? Mahirap talagang tumawag ng tulong. Hindi ito dahil sa kakulangan ng oras. Ito ay talagang hindi pinapayagan ng mga pangunahing kondisyon. Nagbago ang atmosfera. Agad na kinuha ni Zhang Anling ang liham. Binuksan ang unang liham. Ang dalawang malaking salita sa simula ng liham ay tumambad sa kanyang mga mata. Tingnan mo ang liham ng pamamaalam, Lao Lei. Ito ay isang liham na isinulat ni Lin Yu na akala niya ay malapit na siyang mamatay. Nakasulat ito sa yelo. Dumadaloy ang mga luha ng dugo sa papel mula sa pakikibaka para mabuhay sa isla. Pagkalason sa pagkain. Ang mataas na lagnat ay nagdadala ng panganib sa bawat galaw. Sobrang dami ng isinakripisyo ng batang ito. Mababa ang boses ni Lei Zhenguo. May luha sa mga mata. Nagpatuloy silang manood. Sa liham ay si Lin Yu na naman. Naalala niya ang mga alaala nila ni Lin Sixi mula pagkabata. Mula sa pagkabata na nawalan ng mga magulang. Hanggang sa magtulungan ang magkapatid na itaguyod ang buong tahanan. At nagtagumpay si Lin Sixi na makapasok sa graduate school. Pumasok din si Lin Yu sa ideal na Longguo University. Isang serye ng mga alaala ang nagsimula. Dahan-dahang naglalaro ang mahabang eksena. Walang magarbong mga salita. Ngunit bawat linya ay talim ng damdamin. Mga taong ito, ang tanawin ng dalawang tao na nagingit-ngit habang sumusulong ay naisulat sa kanilang testamento. Bawat linya ay nagdudulot ng pagkawasak sa nakakaawang sitwasyon. Ngunit sino ang makakapag-isip? Ang dakilang general na si Lei Zhenguo. Nakasalamuhan ng napakaraming liham mula sa mga mandirigma. Ngunit sa sandaling ito, siya ay bumigay. Paano ko maaring hayaang magdusa ang batang ito ng ganito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Namumula ang mga mata. Mas lalo pang naging sensitibo ang ekspresyon ni Zhang Anlin. Ang mga luha ay matagal nang bumasa sa kanyang pisngi. Hindi na kayang pigilin ang damdamin. Ang matinding talakayan kanina ay biglang natunaw. Naiwan na lamang ang walang lakas na sakit sa puso.
Biglang nakita ang nabanggit sa sulat. Ang kristal na kwintas na ito ay ibinigay ni Zero Muon sa kanyang kapatid na babae. Biglang nagkaroon ng ideya ang dalawa. Naisip ang mga kristal ng lupa sa mesa. Ibalik ito sa harap ni Lin Sixi. Hindi ito maibigay sa atin. Sinabi ni Lei Zhenguo nang may kabigatan. Tahimik na tumango si Zhang Anling. Ang atmosfera ay biglang naging malambot at mabigat. Nakita ni Lin Sixi ang sitwasyon. Agad na ipinaliwanag. Naipadala ko na ang espesyal na gamot sa kapatid ko. Ngayon ay bumuti na siya. Ramdam pa rin ni Lei Zhenguo ang pagkakasala. Si Zhang Anling ay may mga mata na puno ng ganda. Ito talaga ang regalo na ibinigay niya sa iyo. Hindi pa sila makapagpaalam. Umupo ng tuwid si Lin Sixi. Tumawa ng may tiwala, ayos lang. Ito ang desisyon ng magkapatid namin. Malaki ang utang na loob natin sa ating bansa. Gusto rin naming magbigay ng pasasalamat sa ating bansa. Nagtaka siya at medyo nahiya. Kung makakakuha pa ng kaunting suporta mula sa bansa para sa kapatid. Sana nga ay ganun na lang. Biglang huminto ang atmosfera. Isang galaw ng kamay ni Lei Zhenguo at nakabalot na ako sa kanya. Basta't ito ay legal. Mayroong ako, huwag kang mag-alala. Salamat, Tio Lee. Tumango si Lin Sixi ng may diin. Binuksan ang pangalawang liham. Mas direkta ang liham na ito. Detalyado nitong inilista ang malupit na mga patakaran ng pagsubok ng mga halimaw. Nasa harap siya ng pressure sa sandaling ito. Tumingala si Lin Sixi at sinubukan ang kanyang kapalaran. Kung makakapag-apply ako ng ilang armas para sa kapatid, gamit para labanan ang mga halimaw sa gabi. Hindi ko alam kung magiging posible ito. Nang umusad ang kwento, ang boses ay bumaba ng marami. Naging tensyonado ang lahat. Pumasok ang Dragon Country sa laban. Walang ganitong kahilingan na nangyari kailanman. Hindi pa nagsasalita si Lei Zhenguo. Chen Dan Zhao Jianan. Sabay-sabay na nakatingin sa kanya ang tatlong Zhang Anlin. Lei Zhenguo ay naguluhan at nakatingin sa akin. Nakapagpapaalala sa akin ang sitwasyong ito at nagiging tensyonado ako. Biglang tumingin si Lin Xi sa itaas. Umaabot ang pag-asa sa gitna ng mga plano. Talaga bang posible ito? Ngunit, seryosong ipinaliwanag ni Lei Zhenguo na hindi pa posible ang laser weapon sa ngayon. Hindi pa ganap na na-unlock ang pananaliksik. Sobrang laki ng impluensya sa international at personal. Ngunit si kapatid Lin Yu ay nanganganib para sa bansa. Ngayon ay tinatawag pa rin sa unahan. Walang problema sa mga karaniwang armas na pangsiguridad. Nag-atubiling si Lin Sixi. Pero hindi ba nag-import ng mga baril ang Dragon Country? Ngumiti si Lei Zhenguo ng malakas. Parang sinasabi mo na nandyan pa si Lin Yu sa loob ng kaharian ng dragon. Nagbago ang estilo ng sining. Inutusan niyang malakas ang Wolf Peak na kumuha ng sasakyan. Kumuha ng 2 lay. Dagdagan pa ng isang Desert Eagle na bala. Bawat 123 kahon ay kung hindi dahil sa limitadong espasyo. Pati ang Riot Shield ay gusto na ring isama. Agad na nagbigay ng galang ang Wolf Peak. Tulad ng hangin, siya ay tumakbo palabas. Si Lin Sixi ay nanginginig sa sobrang saya. Naghahawak ng 2 kamay. Maraming salamat. Ngumiti si Lei Zhenguo. Kinuha ang puting papel at inalis ang kalaban, hawak ang baril na sertipiko. Nilagdaan niya ang pangalan. Mabilis na lumitaw ang makapangyarihang si Kumpare Lin Yu. Isang pansamantalang lisensya sa pagdadala ng baril. Umalis ka, punan mo ang mga detalye at agad na may tunog. Pagkatapos, gagawa ako ng isa pang opisyal na sertipiko na may bakal na selyo para sa kanya. Nakatitig si Chen Nan sa kanyang mga mata. Akala ko hindi ganito ang paraan. Si Lei Zhenguo ay humampas ng kanyang dibdib ng may lakas. Sasagutin ko ang bagay na ito. Kapatid na si Xiaolin ay handang magsakripisyo para sa bansa. Hindi ito mahalaga. Si Lei Zhenguo ay may matibay na presensya. Bukas ang aura. Sino ang may kahulugan? Hayaan mo siyang. Diretso kang pumunta sa opisina ng komandante ng militar sa imperial na lungsod at hanapin ako. Si Lin Sixi ay puno ng pananabi. Salamat, Tio Lee. At sinadyang lumapit si Zhao Jianan. Nagtatawang pang-asar. Paano, tama ba na ituring mo akong guro? Siguradong panalo ito. Hindi napigilan ni Zhang Anlin ang tumawa. Biglang lumiwanag ang atmosfera. Pati si Chen Nan ay hindi napigilang tumawa. Biglang naging masigla ang opisina. Hindi na naghintay na humupa ang atmosfera. Biglang may ulat na dumating sa pintuan. Pumasok. Si Lang Feng ay may ilang mandirigma na may dalang mga baril at bala. Lumakad ng may determinasyon. Ihanay ang mabibigat na kagamitan ng magkakasunod. Tumingin si Lei Zhenguo sa mga kagamitan na ito. Tinanong niya agad kung hindi ito lumampas sa 1 kubikometro. Tama nga. Kailangan pa ba ni Lin Yu ng iba pang bagay tulad ng bulletproof vest? Bahagyang nag-aalangan si Lin Sixi habang pinagmamasdan ang mga mandirigma. Sino ang may katawan na pinakakatulad ng kapatid? Sa huli, pinili ang taong nasa kaliwang bahagi ng Wolf Peak. Magandang desisyon, siya yon. Nang pagkakataon si Lei Zhenguo habang nagpapalit ng bulletproof vest ang mandirigma. Muli niyang tinutukan ang tactical vest ni Wolfwind. Swanwu series na bulletproof vest. Dragon Scale Armor. Kahit na bala o pagsabog sa laban, lahat ay kayang tiisin. Agad niyang ipinakita ang kanyang mga galaw sa labanan. May tactical dagger sa loob ng vest. Kauren ay nagbukas ng mga punto. Magaan at madaling dalhin.
Ang base ay maaari ring magtago ng 4 na bala. Sa critical na sandali, mas madali pang lumipat sa pistol mode kaysa sa kamay. Hindi pa ito tapos. Kinuha niya ang malakas na flashlight para sa ilaw. Mataas na liwanag na mataas na dalas na flashing na makina na may 4 na mode. May dalang 4 na pasanin sa ilalim. Si Lindsay ay namangha sa mga tagumpay ng hukbo ng longbow. Ang galing naman nito. Masiglang masigla si Lei Zhenguo. May tiwala sa sarili, puno ng granada sa gilid. May nakatagong pampasabog na may timer. Maaari itong i-disassemble at i-set up anumang oras para sa mahusay na pagsabog. Gagawa ako ng detalyadong manual ng paggamit mamaya. Ipapadala ito kasama ng mga kagamitan. Si Zhang Anlin ay may mukha ng inggit. Sabi ko, Old Lia, ang mga kagamitan na ibinigay mo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kumpletong set sa buong buhay ko. Bakit wala akong natanggap na isang kopya? Ngumiti ng malamig si Lei Zhenguo. Wala namang mga ganyan sa mga gwardiya mo. Ikaw, para lang makakita ng kaunti. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kwento. Biglang nagbago ang anyo ni Lei Zhenguo. Hindi lamang si Lin Yu. Huwag kalimutan ang iyong kaligtasan, Lin Sixi. Nagtaka si Lin Sixi. Wala akong problema talaga. Nandito lang ako sa Research Institute. Kompleto ang mga hakbang sa seguridad. Patakaran ni Lei Zhenguo. Ngunit iba ka na ngayon. Si Lin Yu ay may kakayahang makipag-ugnayan sa labas. Nasa iyo ang lahat kahit gaano pa katatag ang institusyon. Ikaw pa rin ay isang espesyal na target. Kailangan ng mas matibay na proteksyon. Isang utos mula sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan si Wolf Peak sa Fire Phoenix Alliance. Tanggalin ang isang hanay ng mga babaeng sundalo. 24 na oras na espesyal na bantay. Naiintindihan ni Lin Sixi. Ang Wolf Peak ay magalang na nagbigay galang at muling kumilos. Ngayon lang umiti si Lei Zhenguo na may kaunting aliw. Ang apoy ng ibon ay kabataan at pagkakapareho. Ang mga babaeng sundalo ay nakatalaga upang protektahan ang mga pangunahing pamilya ng bansa. Lihim at profesional. Mas madali talagang gamitin kumpara sa mga lalaking sundalo. Si Lin Sixi ay medyo nag-atubiling tumango at nagpasalamat kay Uncle Lee. Sa sandaling ito, ang kalakaran ng mundo ay nag-aalam. Ang kapatid na lalaki ay sumulat ng isang aklat tungkol sa paglalakbay sa ibang mundo. Pyongyang Crystal Rescue Hot Dance Special Approval Guard Escort. Naramdaman ni Lin Sixi na parang siya ay nananaginip sa kanyang buhay sa kauna-unahang pagkakataon. Lahat ng ito ay mga imahinasyon na dala ng kanyang kapatid. Nakuha ni Lin Yu ang mga sorpresa na ito. Hindi akalain ni Lin Sixi na magbabago ang lahat at siya'y tatawa. Ngayon, makikinabang din ang ate mo sa iyong swerte. Si Lei Zhenguo ay patuloy na puno ng sigla at saya. May kailangan pang sabihin ng diretsyo. Saklaw nito ang lahat. Ang puso ng espiritu ay tila dapat ipanganak. Gusto kong sumulat ng liham. May natitirang kaunti sa ibang espasyo. Balak kong bumili ng ilang instant na pagkain. Ipapadala ko rin sa kapatid ko. Hindi pa siya nakakatayo. Tumingin si Lei Zhenguo kay Lang Feng na kakababa lang ng telepono. Mag-assign ng ilang tao na ilipat ang mga supply ng pagkain sa sasakyan ng militar. Kailangan din ng 1 o 2 kahon ng gamot. At kailangan din nating pumunta sa supermarket para bumili ng gulay at karne. Ngunit hindi natutuwa si Zhao Jianan sa pagbili ng mga gulay at karne. Hindi mo talaga gustong ipagawa kay Lin Yu na magpakamatay sa isang desyertong isla. Buksan mo, sino ba ang nakakaalam? Tumingin si Lei Zhenguo sa kanya. Bumibili ng gulay at karne para sa akin. Biglang nagalit si Zhao Jianan. Hindi makapaghintay si Lei Zhenguo na maaaring magpadala ng balita si Lin Yu anumang oras. Kapag may panganib, kailangan kong agad na makipag-ugnayan para sa suporta. Kaya, tiningnan niya ang dating abandonadong dormitoryo ng institusyon. Ngayon ay kasalukuyan kaming ginagamit ng Wolfgang. Bago masiguro ang kaligtasan ni kapatid Lin Yu. Ako at ang mga mandirigma ay mananatili dito. Naiintindihan mo ba? Nakita si Zhao Jianan na naguguluhan. Bakit ka pa nakatunganga? Bilisan mo na, Lei Zhenguo. Mabilis, ipaalis mo ang opisina ko para gawing pansamantalang tuluyan. Kailangan kong laging nandyan. Nakaawang bahagya ang bibig ni Zhao Jianan. Hindi nakikinig si Lei Zhenguo kahit na siya ay matanda na. Diretsong agawin ang mesa, huwag nang magpatumpik-tumpik. Gusto kong sulatan si kasama Lin Yu ng mga tagubilin sa paggamit ng armas. Si Zhao Jianan ay napilitang ngumiti ng may paghati. Walang magawa, tumingin siya kay Lin Sixi at Chen Nan. Kaya't agad na iniiwasan ng dalawa ang kanilang tingin at nagkunwaring walang alam. Nagsimula ng kumilos ng mabilis ang mga mandirigma ng langya. At si Lei Zhenguo ay naglalakad na parang dragon at ahas. Sumulat sa papel. Sa pagkakataong ito, tumingin si Lin Sixi sa lahat ng nasa harapan niya. May mainit na pakiramdam sa puso. May ganitong bayan. Talagang nakakagaan ng loob. Samantala, si Lang Xin ay abala sa kanyang mga gawain. Malayo sa pulo, si Lin Yu. Oras na ng hapon. Isang simpleng kubo ang itinayo sa tabi ng kristal. Si Lin Yu ay lubos na nagmamasid. Nakaangkla sa kanyang bewang ang panggupit ng buto. Ipinapagalaw ang pangukit ng bato upang dahan-dahang maghukay ng lupa. Pinalibutan ng 4 metro kwadrado na maliit na espasyo ng paakyat-akyat. Nakapagbuo ng pader mula sa lupa. Mga pabilog na may iba't ibang taas at baba. Buhay at kamatayan sa isang linya. Ano man ang mangyari ngayong gabi,
Kailangan pangalagaan ang kristal. Pinalakas niya ang pader na lupa. Binuksan ang isang kahon ng self-heating na kanin. Huwag na manok na may kanin. Tumingin si Lin Yu sa pamilyar na lasa sa kanyang kamay. Bahagyang umangat ang mga labi. Lasa na nakakasawa sa kolehiyo. Naging masarap na pagkain sa mundo matapos makatawid sa ibang dimensyon. Sinasarili niyang nagiging parang whale na siya. Ngunit hindi niya makalimutan ang lasa nito. Lumabas mula sa malalim na kanal. Sinamantala niya ang pagkakataon habang nag-igib ng tubig. Sabay na sinisiyasat ang likod ng pulo. Tumawid sa gubat patungo sa kanlurang baybayin. Nalaman niyang puro bato lang dito at walang pinong buhangin. Ayon sa mga tagubilin, ibinuhos niya ang tuyong bigas mula sa pakete ng lutong sa mangkok. Mahalagang mineral na tubig na eksaktong pumasok sa butas ng shell at kumagat sa tubig dagat. Ipasok ang heating pack. Isara ang takip. Ang tunog ng kumukulong tubig ay maririnig. Umaangat ang singaw ng tubig. Sobrang masarap ang amoy. Naging maliwanag ang mga mata ni Lin Yu. Ito ang tinatawag na masarap na pagkain. Sa loob ng ilang araw, ito na rin ang pangalawang pagkakataon na makakain ako ng masarap pagkatapos ng paglipat. Pagkain sa tiyan. Naamoy ang mainit na amoy. Tumingin siya sa ibabaw ng dagat. Sa dako ng langit ay may higit sa 10 pulo. May pagkakaiba sa taas at baba. Hindi alam kung buhay pa ang ibang mga nakaligtas. Function Binding Crystal Mall. Ang pagsasama-sama ng chat ay hindi maiiwasan. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagsubok ng ikapitong araw na pinuno ng isla. Kailangan mong malayang ma-unlock. Maraming self-heating na kanin. Ngunit bawat isa ay napakahalaga. Ang padalang ipinadala ni Lin Sixi sa pamamagitan ng bote ng paglalayag. Karamihan sa mga ito ay mga gamit sa kama. Ang bigas ay kakaunti na lamang. Kung sapat ang pagkain, mas gugustuhin pang maniwala. Ibang mga panginoon ng isla. Tiyak na handa siyang ipagpalit ang iba't ibang yaman para sa pagkain. Habang iniisip ang mga ito, ang singaw mula sa takip ng kawali ay lalong tumitindi. Agad niyang inalis ito. Bawat butil ay malinaw. Malambot at malasa ang karne ng manok. Agad na kumalat ang amoy ng Huang Menje. Sobrang sarap, agad na bumitaw si Lin Yu ng isang piraso ng manok. Sa pagpasok, ramdam ang init na nagdudulot ng paghinga. Kaya nakapagpahinga siya at napunit ang mga chopstick. Sumabog ang aroma ng mantika. Sabaw ng karne ay umaagos. Sobrang bango nito. Sabay siyang masiglang kumakain. Sabay na nililinis ang mantika sa kanyang mga kamay. Hindi pinapayagan ang kahit isang patak na masayang. Ang Huang Menji Mi Fan ay mabilis na naubos. Nauuhaw na nauuhaw. Ibinuhos niya ang natitirang mineral na tubig sa mangkok. Kasama ang mantika, ininom niya ito ng buo. Sobrang kasiyahan. Maglagay ng isang baraha. Ilagay ng maayos ang plastik na pambalot sa buwan ng sero. Hindi ito tungkol sa kalinisan. Ang basura ay maaari pang ipasa sa kristal para sa pagproseso. Naging mga pinagsamang piraso ng industriya. Hindi ito basta-basta maaaring itapon. Sa pagkakataong ito, biglang may narinig na kaluskos mula sa likod ng kagubatan. Walang hangin, may kakaiba. Naging alerto si Lin Yu. Ang tunog ay papalapit na. Agad na sumunod. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay umuugong na parang lindol. Hawak niya ang panggupit ng buto. Nawalan ng kontrol ang kanyang nerbiyos. Ang lasa ba ay nagdala ng mabangis na hayop. Nanginig ang kanyang puso. Kung maliit na karniboro lang, baka makahanap pa ng karne na pwedeng iluto. Pero paano kung ito ay isang malaking manghuhuli? Wala nang ibang magagawa kundi tumakbo. Basta't hindi makatagpo ng kawan ng mga lobo. Umaasa sa katangian ng kutsilyo sa pagputol ng buto. May kakayahang makipaglaban kahit nasa hirap. Kung talagang hindi kaya, maaari pang bawiin ang kristal na lupa. Ngunit ang ingay na ito, saan ito kahawig ng isang maliit na hayop? Biglang pumutok ang hangin na parang may naglalakbay na puwersa. Ang itim na oso ay pumasok sa matrix ng kanyang mga pupil. Sa likod ng mga puno, isang itim na oso na halos 2 metro ang taas ang sumugod sa kanya. Matamang nakatingin sa kanyang lalagyan ng pagkain. Walang sabi-sabi si Lin Yu. Ihagis ang walang laman na mangkok palayo sa kanya. Dalhin mo na yung bagay na yan. Ngunit ang tingin ng itim na oso ay bahagyang lumipat lamang. Sa susunod na segundo, ang mga mata nitong may dugong pula ay nakatutok kay Lin Yu. Naku, ang oso na ito ay papunta sa akin. Sumigaw si Lin Yu ng mga mura. Lumingon at tumakbo. Sa susunod na segundo, ang itim na oso ay nagbigay ng 4 na sipa habang ang iba ay tumatakbo na parang mga tangke. Sira na, sira na. 0 buwan na wala sa direksyon ng base patungo sa kristal. Ngunit ang bilis ng itim na oso ay lampas sa kanyang inaasahan. Si 0 buwan ay mabilis na kumaliwa at kanan. Ang itim na oso ay parang anino na sumusunod. Ang distansya ay mabilis na humihigpit. Pumapangalit ang mga labi ng itim na oso. Ang kakaibang pagtawa ay bumagal ng kaunti. Maliwanag na pinaglalaruan siya. Si Lin Yu ay napilitang maabot ang dulo ng pampang. Naiwan na lamang ang dagat sa likuran. Naglakas loob kang maliitin ako. Sasagupain kita. Puno ng sigla. Itaas ang lumang espada. Bilang isang estudyante sa kolehiyo, ang kanyang pagkatao ay ganap na nawasak. Sa sandaling ito, ang natitira ay isang matinding laban. Sa oras na ito, may lumitaw na paalala mula sa sistema. Nakatanggap ka ng
Ang mensahe mula sa nakabalot na bote ng alon ay dumating kay Lansin Mei. Hindi na nahuli si Lin Yu at nakatingin siya sa gilid. Napansin sa mga pira-pirasong alon sa dalampasigan. Isang malinaw na bote ng salamin ang lumalabas na may liwanag. Sa loob ng boteng lumulutang, bahagyang makikita ang tatlong miniaturang baril. Pinipigilan ni Zero Yu ang kanyang pananabik. Agad na nagbigay ng utos. Mabilis na puting liwanag. Sabay na kumikislap ang asul at lila na liwanag. Lahat ng mga kagamitan sa bote ay maayos na nahulog sa kanyang paanan. Ay Desert Eagle, kahon ng bala at medical na kit. Dagdag pa ang isang bungkos ng mga militar na self-heating na pagkain. Nandito na ang lahat. Ang itim na oso ay nag-aalala at nagtataka sa ilalim ng bahay. Ngunit ang amoy ng karne at gutom ay muling sumiklab sa isang iglap. Ang lupa ay nilindol niya sa kanyang mga pagkakamali. Ngayon, ikaw na ang nawawala ng pag-asa. Tumawa ng malamig si Lin Yu. Sumugod sa tambak ng mga suplay. Natatanging puting pilak na disyerto ng agila. Lila na paglalarawan. Purong pilak na katawan ng baril. Panganib na anyo. Ang pinakamataas na tagumpay ng mga sandatang mainit ng tao. Epekto ng atake ay nadagdagan ng 135. Pagtanggal ng armor positibo 5-0, bullet hero 7-7. Tibay 300,300. Hinila ni Lin Yu ang safety. Mag-load na lang. Nakatutok ang itim na oso sa baril. Ang katawan ay likas na nagbigay ng babala sa panganib. Ngunit sa huli, ang katwiran ay nanaig sa likas na pakiramdam. Isang maliit na kahon ng bakal. Nakita na niya ang marami. Gaano kalaki ang banta? Bumangon ang putok ng baril na parang kulog. Agad na nagbukas ang kaliwang harapang braso ng itim na oso at nag-umapaw ang dugo. Dumadaloy ang dugo. Hindi tumama sa puso. Si Lin Yu ay lihim na nagkunot ng noo. Dapat sana ay tinamaan ang mahalagang bahagi. Sino ang mag-aakalang masyadong mabilis kumilos ang itim na oso? Tangin sa mga pangharap na paa. Ngunit hindi siya tumigil. Humugot ng bagong bote ng mensahe. Isinama na lang ang lahat ng mga supply sa loob nito. Lumiko at nagmadali sa lupa. Bang-bang. Lin Yu ay muling nagpapaputok ng 2 beses. Kahit isang bala lang ang tumama. Ngunit tama ang pag-atake sa itim na oso upang maibsan ang bigat ng sugatang kasama. Mga natitirang ungol ng itim na oso. Biglang bumagal ang bilis. Si Lin Yu ay mabilis na tumakas sa daan. Ang target ay tuwirang nakatutok sa crystal base. May mga kasapi ng gang na mayayabang. Kaya niyang ilabas ang yay. Itinaas ang kamay at pinindot ang gatilyo. 5 bala ang malakas na pinakawalan. Ang itim na oso ay isa ring batikang manlalaro. 3 bala ang nakaiwas ng kaunti. Pagsabog ng tagiliran, sumabog ang dugo mula sa kaliwang mata. Umiyak ang itim na oso habang umatras. Masakit na hindi na makapag-atake. Matamang nakatingin sa baril ni Lin Yu habang patuloy na umatras. Dahan-dahang umatras sa kabubatan. Dahan-dahan na ibinaba ni Lin Yu ang baril. Hindi ito kahinaan. Hindi rin ito biglang pagkakaroon ng awa. Siya ay mahinahong nag-analisa. Sa orihinal na pagtayo ng itim na oso, kung sakaling sumipsip ng demonyong enerhiya ngayong gabi at maging halimaw. Kahit papaano, makakabuo ng isang malupit na karakter na higit sa 3 bituin ng itim na bakal. Ngunit ngayon, puno ng mga sugat. Malaki ang pagbagsak ng lakas sa laban. Ngayon, kung papatayin mo, makakakuha ka lang ng kaunting karne ng oso. Mas mabuti pa kaysa sa yellow braised chicken. Anong lasa ang aasahan mo? Mas mabuti pang maghintay hanggang sa madilim at magbago. Mas mabuting punasan na lang ng tuwalya. Kaya't nagtaas ng baril si Lin Yu at mumiti ng malamig. Hindi rin naglakas loob ang itim na oso na gumawa ng kalokohan. Bumalik silang pareho. Panatilihin ang kasunduan. Nagkasundo ang manghuli at ang biktima sa pansamantala. Panahon na para tingnan kung ano talaga ang ipinadala sa akin ng aking kapatid na babae. Pinigilan ni Lin Yu ang kanyang pag-aalala. Buksan ang mga supply. Pwede nang i-deliver ang mga baril. Hindi kaya't ang logistics na ito ay direktang nakikipag-ugnayan sa Dragon Country. Nang maisip ito, siya ay nakaramdam ng kaba. Walang oras para isa-isang suriin ang mga baril at bala. Sa kanyang paghahanap, sa wakas ay nakuha ni Lin Yu ang isang liham. Si Emperor Wu, si Lin Yu ay naglinis. Isang maganda at maayos na sulat ang tumambad sa aking paningin. Walang duda, kapatid na babae, hawak mo ang kontrol. Miu, huwag kang mag-alala sa ibang mundo. Nakatulong na akong makipag-ugnayan sa bansa para sa iyo. Ganito isulat ang apelyido na Li. Ang longgo ang pinakamalaking suporta mo. Bawat salita at pangungusap. Parang isang iniksyon ng pampasigla sa katawan. Puno ng kasiyahan ang puso ni Lin Yu. Pangkalahatang commander ng militar ng imperial na lungsod. Ang 5 bituin na general na si Lei Zhengguo ay personal na nagbigay ng garantiya. Ang kanyang pagganap ay nagdulot na ng atensyon mula sa bansa. Direktang nagbigay ng suporta ang opisyal. Pati na ang mga baril at bala. Ito ay mga kasangkapang ginagamit sa militar na nasa sasakyan. Walang kahit isang sira o depektibong armas. Mga yaman na ito, lahat ay gamit ng mga pangunahing mandirigma ng longgo na ginagamit sa labanan. Ang mga bala na inihanda at ipinamigay ay lahat ng pamantayang modelo. May bagong baril na darating. Direktang pangkaraniwang bala. Ang espasyo ng mga bote ng mensahe ay hindi na sayangin para sa mga espesyal na bala.
Sa wakas, naipatupad ng Longbo Industrial Line ang ganap na otomatikong pamantayan. Kahit na ang Lai 1,024 na nakuha ko, lahat ay may kasamang armor-piercing na bala. Sa ganitong paraan, ano pang mga kabute sa isla ang makakapagpabagsak sa akin? Marahil sa hinaharap ay haharapin ang mga mataas na antas na halimaw. Talagang may sobrang modelo ng depensa. Ngunit ang pagsubok ng punong isla sa simula, sa pamamagitan lamang ng mga ito, ang mga mainit na armas ay ganap na walang kalaban. Ngunit higit pa sa armas, ang nagpasaya kay Lin Yu ay, mayroon lamang siyang dalawang balita. Una, ang kristalisadong lupa ay maaari ring gamitin sa asul na bituin. Mula rito, maaaring ipagpalagay. Ang mga materyales mula sa isang mundo ay maaari ring makipag-ugnayan at dumaloy sa pangunahing mundo. Kaya't ginamit niya ang yaman ng bansa. Wala nang pasanin sa kanyang puso. Ngayon, si Lin Yu at ang Longbo. Ganap na ito ay isang win-win na relasyon. Ngunit hindi inaasahan. Ang talagang nagpasaya kay Lin Yu ay nasa likod. Pinahalagahan ng bansa ang sarili niya. Hindi rin niya pinabayaan ang kanyang kapatid na babae. Direktang inalis ni Lei Zhenguo ang buong barahan ng Hu Fenglian. Nakatayo sa tabi ni Lin Sixi. Sa ganitong paraan, siyempre, ang pagbuo ng buhay sa panganib. Tuluyan ng binitiwan ni Lin Yu ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kapatid. Nawala ang bigat sa puso. Iningatan niya ng maayos ang mga sulat ni Lin Xi. Huminga ng malalim. Patuloy na maghanap ng mga kagamitan. Pagkatapos ay hinanap ni Lin Yu ang 2 piraso ng papel mula sa bunton. Isang manual para sa paggamit ng kagamitan. Ang isa pa ay isang espesyal na lisensya sa pagdadala ng baril na inaprubahan ni Lei Zhenguo. Ang manual ay maayos at detalyado. Puno ng mga teknik sa operasyon na isinulat mismo ni Lei Zhenguo. At mga karanasan sa aktwal na labanan. Pati ang kanyang maraming taon ng karanasan sa wika ay buong pusong ibinabahagi. Ang pag-aalaga na ito ay talagang walang kapantay at sobrang maalaga. Tumingin muli sa lisensya ng baril. Kahit na isang pirasong papel lamang ito. Walang selyo. Ngunit ang sariling pirma ni Lei Zhenguo ay tiyak na may otoridad. Mas mahalaga pa rito, lahat ng ito ay personal na inasikaso ni Lin Sixi. Bawat detalye ay kumakatawan sa tiwala at pagpapahalaga. Tinutukan ni Lin Yu ang lisensya sa pagdadala ng baril na walang abiso. Matagal nang hindi mapakali. Ngayon, ako rin ay mayroong lisensya. Ang pinuno ng militar ng kabisera ay personal na nag-aproba. Dugo ng mga lalaki. Sino ba ang hindi nangarap? Nagsasayaw ng masigla sa kasamaan. Magsagawa ng labanan. Ang karangalan at pagmamalaki ay sumabog sa kanyang puso. Si Lin Yu ay maayos na ang lahat ng mga dokumentong papel. Tumingin siya sa natitirang mga kagamitan sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumaki ang kanyang mga pupils. Naku, isang bungkos ng mga lilang liwanag ang sumabog. Hindi ito panaginip. Sa harap ni Lin Yu ay ang pinakamataas na uri ng sandata at isang buong kahon ng bala. Ang mga maliwanag na tao ay hindi makapagbukas ng kanilang mga mata. Ngunit sino ang makakapag-isip? Sa mundo ng kaligtasan, lahat ay nangangalap ng mga panggatong. Diretso siyang may day at di kalidad na bala. Kasing lakas ng pinakamalakas na manlalaro ng apoy sa lupa. Agad siyang nagulat nang matuklasan niya. Ang Lai 1,024 na ito ay may atake na 77. May 70 na pagwasak ng armor at maaari pang gamitin ng walang kinakailangang antas. Kapag puno ang bala, mayroon itong 35 na round. May 6 na kahon ng bala kapag puno ang secondary dansya. Ang mga rifle, pistol at machine gun ay lahat ay maaaring gamitin. Kabuang 1,700 bala. At sa kalahat ay purple na kalidad. Mas nakakabigla pa ang tibay nito. Diretsong punuin. Kaya nitong makipaglaban hanggang sa katapusan ng mundo. Ngunit hindi lang ito ang mga pangunahing punto. Purple na armas na pambihirang magnetic strip. Tila pangarap ng mga manlalaro na makaligtas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Lin Yu. Ang iba ay masaya na makagawa ng isang berdeng armas. Ngunit siya ay nagsimula na may purple na baril na kinuha lang niya. Kailangan pang umasa ng swerte para sa asul na armas. Diretso siyang kumuha ng buong set. Hindi lang iyon. Ang 3 salitang espesyal na pilak ay labis na kapansin-pansin. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang binuksan upang tingnan ang detalyadong paliwanag. Sa wakas, dumating ang pangunahing baligtad. Walang kinakailangang antas para sa espesyal na puting pilak na armas. Walang karagdagang kondisyon. 4 na puwang ng magnetic strip ay pwedeng lagyan. Walang dapat isipin. Sa hinaharap, anuman ang katangian ng buhay. Ang walang katapusang bala ng Thunder Attribute ay hindi na isang pangarap. At sinabi ng sistema ng malinaw. Gumawa ng sarili mong magnetic strip. Gusto mong maglaro ka lang. Kung ikukumpara dito, ang ibang tao ay hindi sapat ang purple magnetic strip position. Diretso niyang ibinibigay ang buong kagamitan sa kalaban para magkaroon ito ng pagkakataon. Puso ni Minyu ay tumitibok ng mabilis. Hindi lang iyon. Natuklasan ng eksklusibong impormasyon. Ang mga entry na ito ay maaaring a-operate ng walang hanggan. Maaari ring lagyan ng mga hiyas ang mga submodel. Tunay na pagsasaayos na puno ng saya sa buong lugar. Ngunit may mga detalye rin ang magnetic strip. Kung makatuwiran o hindi, ito ay isa panandang pandagdag isa. Mas mababa sa isa ay 0 buwan na hawak ang mga baril ng Longbo.
Hindi nagdadala ng salungatan. Lahat ay nakasalalay sa sariling pagsisikap. Diretsong punuin ang kalayaan. Hindi pa siya nakakalabas mula sa gulat. Nagsimula nang magbago ang isip sa hinaharap. Kung magbabayad ng walang katapusang bala, Magdagdag ng buhay na katangian. Dagdagan pa ng kakayahang yelo at kidlat. Paano pa sila lalaban? May mga nangungunang mapagkukunan ng logistics ang Dragon Country. Puno ang apoy ng lakas. Ngayong gabi, tiyak na makakakuha tayo ng mga halimaw sa pagsubok. Sa pagkakataong ito, tumingin siya sa susunod na kagamitan. Ito ay isang bulletproof vest. Mas nakakabigla pa ang mga susunod. Lin Yu ay biglang nagniningning ang mga mata. Suanwu Series Operation 1. Pinakamataas na antas ng kagamitan ng hukbong lupa ng Blue Star sa parada. Ilang beses na nagtakip ng mukha sa harap ng telebisyon. Sa sandaling ito, muling isisilang. Sadyang anak ng kapalaran. Ano ang susunod na mangyayari sa pagsubok ng mga demonyo? Kaya ba talagang mag-spray ng 10 beses ang kawawang ito? Nang lumabas ang baluti ng isla, nangangalit ang anit ni Lin Yu. Dragon Scale Armor. Multifunctional na bulsa. solar charging. Kaya nitong kumonekta sa mga energy weapon. Ang mahalaga ay ang depensa ay nadagdagan ng 70. Ang mga pag-atake mula sa malayo ay may karagdagang 30. Siyang dapat sisihin, siya ay isang tanso na antas lamang. Hindi ba't ang mundong ito? Walang mas malupit na kagamitan kaysa sa aktibong uniforme ng Dragon Country. Ngunit sa sandaling ito, isa lamang ang nais niyang gawin agad na isuot ito. Agad siyang gumamit ng refleksyon ng kristal. Hawak ang Desert Eagle. Isang galaw ng lapis. Biglang umabot sa rurok ang kanyang aura ng kabataan. Naiwan na lang sa isip ang isang salitang sobrang astig. Ngunit ang mga sorpresa ay hindi nagtatapos dito. Hindi inaasahang natuklasan. Kasama ng mga kagamitan ang mga bala na pangbalas sa katawan. Dila na taktikal na bala para sa emergency na sitwasyon. Atake na may 5 gulong na pangwasak ng armor. Lahat ay may dugo. Ang maliwanag na flashlight ay direktang nabulag ang kaaway. May dala pang paralyzing purple grenade na 3 sunod-sunod. Saklaw ng pinsala ang pagkaparalisa ng mga elektronikong kagamitan. Mas nakakabaliw ang epekto sa susunod. Ang portable solid timer bomb ay talagang kulay purpura at pilak. 50 metrong malawak na pagsabog. Mabilis na sumabog ang ilusyon ng mundo. Naglalaro siya ng napakataas na pinsalang bomba. Halos natawa si Lin Yu sa talento ng Makata. Kung hindi dahil sa kalidad ng mga produktong lokal ng Xinglong. Sa sandaling ito, gusto ko munang itapon ang bomba sa malayo. 20,000 puntos ng pinsala. Nawasak ang buong pangunahing lugar. Tanong lang, yung demonyong itim na oso ngayong gabi. Kaya ba niyang tiisin ang malaking regalong ito? Ngunit talagang nag-aalala siya. Sobrang lakas ng puwersa. Diretso niyang pinasabog ang mga mahalagang nahulog. Sa sandaling ito, madilim na ang paligid. Pabilis ng tibok ng puso ni Lin Yu. Gusto lang niyang agad na buksan ang kanyang account. Biglang nag-umpisa ang countdown mula sa kristal. May natitirang 1 oras, 23 minuto, at 47 segundo sa pagsubok. Pinipigilan niyang maghintay ng may pananabik. Ilagay ang bomba sa bulsa sa gilid. Lumiko siya at dahan-dahang kinuha ang natitirang supply. Ngayon naman ay ang mga medical na gamit at self-heating na pagkain ng militar. Ang mga kagamitan medikal ay dapat na isaring rurok ng industriya ng Ronggo. Bitbit ang pag-asa. Binuksan niya ang 2 camouflage na kahon ng medikal. Sino ang mag-aakalang ang isang pahayag mula sa sistema ay magpapabobo sa kanya? Ang pagkakaibang ito ng puti ay talagang hindi inaasahan. Ang medical kit ay mas mababa pa kaysa sa mga pangunahing pangangailangan ng militar. Muling nagtanong ang sistema. Kung dapat bang i-convert ito sa trial version ng Island World? Pinindot ni Lin Yu ang pagbabago. Isang liwanag ng berde ang kumislap. 2 kumpletong medical kit ang mabilis na umikot. Isang rolyo ng bendahe. Isang bote ng puting pulbos ang nasa kamay. Suriin ang mga katangian. Ang berdeng benda ay makakapagpagaling sa kanya ng 1,000 puntos sa loob ng 1 minuto. Dagdagan pa ng gamot pang recover. Agad na punuin ang 300 na buhay. Kayang ayusin ang pamamaga at lason. Kumpara sa medical na kahon ni Langsin, muling mabuhay sa parehong lugar, dagdag na buhay. Naiintindihan na ni Lin Yu ng lubos. Ang pabrika ng pagsubok ng mga Diyos ay talagang kahawig ng realidad. Ngunit ang mga patakaran ay mas parang laro. Kailangan pang iakma ang mga kagamitan ng Yongguo Army na nakuha. Kung hindi, ang mga kagamitan para sa tiyak na pagpatay ay maaaring maging akumulasyon. Naisip ito, siya ay lihim na nagplano. Sa susunod na alon, hindi ba dapat tayong humingi ng mas maraming medical na supply? Nakapag-ayos na ng puno ang mga pagsubok sa mga halimaw kahit hindi pa ito nagsimula. Kung lahat ng medical kit ay pwedeng maging ganun katulad ng kanina, ay convert ito sa mga healing item. Si Lin Yu ay tila kayang maglakad ng pahalang. Sayang, hindi pa ito ang tamang panahon. Naisip niya ito kaya't inilagay niya ang benda at pulbos sa kanyang backpack. Sabi ni Lin Yu sa kanyang sarili, ayos na. Kapag talagang kailangan na, saka na lang natin pag-usapan. Sa sandaling ito, ang kasalukuyang kagamitan at lakas ng atake ni Guangping. Baka hindi makalapit ang mga karaniwang halimaw sa kanya. Kung magpapagaling o hindi. Ihinto muna. Mabilis na. Tinutok ni Lin Yu ang kanyang tingin sa bunton ng mga bakal na kahon sa lupa.
Tinatayang 200 na rasyon ng pagkain ang maayos na nakaayos. Kumuha siya ng isang kahon. Ang tatlong salitang red braised pork ay nag-udyok sa kanyang pagnanasa. Nang buksan niya ang takip, sarap na sarap ang amoy. Malambot at malasa ang karne. Kung ikukumpara sa self-heating na bento na binili ng kapatid sa mall dati, diretsong pinapabagsak. Kahit sa nutrisyon o lasa, hindi ito kayang tapatan ng mga karaniwang rasyon sa merkado. At higit pa rito, hindi pangkaraniwan ang katangian ng mga rasyon. Asul na pamilitar na kanin na may inihaw na baboy at wood. Isang kagat lang. Nabawi ang antas ng gutom sa 50. Hindi may iwasang humanga. Ang mekanismo ng survival sa mundo ng isla ay talagang parang laro. Bukod sa gutom na halaga, mayroon pang antas ng uhaw. Ang mga patakarang ito tungkol sa kalusugan ay nakabaon sa kailaliman ng sistema. Kailangan mo lang maghintay hanggang hindi mo na talaga kaya para magbigay ng babala ang pulang ilaw. Sinaliksik niya ang ilang mga hugis. Bagaman magkaiba ang panlasa, ngunit ang epekto ay pareho pa rin. Hindi mapigilan ni Linyu na tumango sa masarap na pagkain. Sobrang sarap, muntik na akong kumain ulit. Naisip ang kakakain lang niya ng tanghalian. At mayroon pang mga hindi magandang karanasan na naranasan sa dalampasigan. Nilunok niya ang kanyang laway. Mas mabuting ibalik ang mga rasyon ng militar. 200 na rasyon ng pagkain sa militar. Kahit anong kain, sapat na ito para sa isang buwan. Nag-isip si Linyu. Kahit anong mangyari, hindi na kailangang mag-alala sa pagkain. Kahit na 3 beses sa isang araw ay sagot na lahat. At para sa problema sa tubig, si Linyu ay mas tiwala pa. Kapag na-upgrade ang kristal sa pangalawang antas, na-unlock na ang blueprint ng purifier. Binuksan niya ang interface ng pag-upgrade. Kailangan bang gumamit ng itim na bakal na antas ng mahika na kristal? A-upgrade ang kristal sa pangalawang antas. Isang paalala mula sa sistema ang lumitaw sa kanyang paningin. Isa na namang demonyong kristal. Linyu ay bahagyang nakakunot ang noo. Wala pa akong hawak na kahit isa. Ngunit mabilis siyang nakaisip. Hindi na kailangang maghintay hanggang sa gabi para manghuli ng mga halimaw. Nakuha ang unang batch ng demonyong esensya. Ang mga instant na pagkain na ito ay maaari nang ipagpalit. Ngayon, maraming mga nakaligtas ang gutom na. Tiyak na maghahanap sila ng paraan upang makuha ito. Naisip ito. Hindi nagpatumpik-tumpik si Linyu. Diretso sa survival channel. Bilang ng tao sa channel 700 at 60 per 1,000. Kamakailan, kakaunti na ang namamatay. Mukhang nagsisimula ng makapag-adjust ang lahat. Ngunit hindi siya mapakali. Ang mga nakaligtas na ito. Kaya ba nilang makahanap ng matatag na pinagkukunan ng pagkain? Nagmamadaling suriin ang chat, sinabi ni Wang Wu na ang malaking tao. Bigyan mo naman ako ng makakain. Puno ng mga bato ang isla. Gutom na ako na parang gusto kong kumain ng lupa. Nang makita ang pamilyar na mukha, nandoon pa si Wang Wu. Bahagyang nakahina ng maluwag si Linyu. Sa kasalukuyan, marami pa ring mga manunuhay ang nagkukwento ng kanilang mga paghihirap. Kadalasan, ang makakain lang nila ay ang itim na tinapay na nahuhulog mula sa mga kayamanan o mga ligaw na prutas sa isla. Pag-aasikaso sa mga pangunahing pangangailangan o isang ilusyon. Sa ganitong paraan, walang duda na ang sariling suplay ng pagkain ng militar ay isang mainit na kalakal. Mas mahalaga pa rito, nahuli ni Linyu ang bagong pahiwatig. Ngunit sinasabi ng lahat, ngayong gabi maghahanap tayo ng salamin ng mga halimaw na lumabas. Mas mabuting huwag masyadong gumamit. Mas mabuting huminto pagkatapos makalagpas sa unang antas. Sabi ni Wang Wu, lahat ng mga bigating tao ay nagrereklamo tungkol sa mga demonyong espiritu. Nais lang naming kumain. Sabi ni Ran-an, ang mahalaga ay hindi basta-basta kumain ng pinahirapang karne. Sobrang dami ng demonyong enerhiya. Madaling mawala ng bait at tumaba. Agad na naglabas si Ran-an ng isang card. Itim na bakal na tubig na uri ng demonyo. Ang kalidad ng magic essence ay katamtaman. Nakasulat sa paglalarawan. Nawawalan pagkatapos patayin ang mga halimaw na may tubig na katangian. Ang gamit nito ay para sa pag-upgrade ng mga isla. Kristal o pagtaas ng libreng katangian. Ngunit dapat mag-ingat bago ito linisin. Random na nagbibigay ng 1-3 na attribute points. Sinuri ni Linyu ang ranggo ng madali. Si Ren-an ay nasa ika-7 pwesto lamang. Hindi kailanman umunlad sa pamamagitan ng pag-akyat ng ginto. Tiyak na pinatunayan nito ang kanyang sinabi. Patuloy na nagsalita si Ren-an. Ngunit hindi mo na kailangang mag-alala sa pag-upgrade ng kristal. Ang antas na isa na kristal ay naglilinis ng 1 piraso araw-araw. Ang pangalawang antas ay kayang maglinis ng 0 piraso sa isang araw. Mukhang ganun nga. Hindi ba? Inan ay naunang itinaas ang kristal sa ikalawang antas. Biglang pumasok sa isip ni Linyu ang hula na ito. Agad na nag-click sa pribadong chat at nagpadala ng kahilingan para sa pagkakaibigan. Hello, si Linyu ang unang nagsalita. Mayroon akong sobrang pagkain. May sobra ka bang ginto dyan? Pwede bang makipagpalitan? Pagkapadala ng mensahe. Halos agad na sumagot si Ren-an sa kabila. Talaga bang totoo ito, Rinan? Naubos na ang mga pagkain sa aking kahon. Ngunit hindi niya magawang hawakan ang isdang karne na nahuhulog mula sa mga halimaw. Nang lumabas ang salitang ito, agad na nabuo sa isip ni Minyo ang kanyang pagtingin kay Ren-an. Ang A ay marahil nasa antas ng isang estudyanteng kolehiyo. Malinaw na grupo.
Kahit na sa nakaraang buhay ay isang tanyag na Panginoon ng isla. Karamihan ng oras, kailangan ding ipakita ang sariling kahinaan. Ngunit si Yuan An ay diretsong inihagis ang kanyang mga pangangailangan. Talagang nagbigay ito kay Lin Yu ng puwang para sa negosasyon. Kahit na gamitin ang tinapay kapalit ng mahika. Tinatayang papayag din si Yuan An. Ngunit hindi balak ni Lin Yu na lokohin siya. Diretso na nagbigay ng presyo. Isang pagkain kapalit ng isang piraso ng mahika. Ibigay mo kung ano ang meron ka. Totoo ba? Mayroon pa akong 5 piraso. Baka naman masyado ng marami kung ibibigay ko sa iyo lahat. Talaga bang makukuha ito? 5 piraso ng platinum ang natira hanggang ngayon. Mukhang hindi nahuhuli ng mga tagaligtas ang kanilang progreso. Masyadong malayo, pwede nang magpadala ng transaksyon. Patuloy na mabilis na nagpadala ng kahilingan para sa transaksyon. Nakuha ng 0 buwan ng 5 kahon ng self-heating na kanin. May natitirang 19 na kahon. Pagkatapos ay may isang liwanag na kumikislap. Palitan ang 5 pirasong asul na balyena ng masarap na butil. 2 piraso na katamtaman. Isang karaniwan at isang mababang kalidad. Mayroon pang isang mahusay na Ren-an na makina. Tungkol sa hindi nakakalimutang tanungin, ito ay self-heating na kanin. Ito ba ay hindi isang treasure chest? Walang gana si Lin Yu na magpaliwanag pa. Sabi lang niya ay ang saya ni Ren-an, para kang isang European emperor. Sobrang mahalaga nito. Akala ko dati tinapay ito. Bumalik pa ang mangkok ng kanin. Sige, ibabalik ko na lang sa iyo ang 2 bahagi. Talagang sabik ang batang ito. Walang problema kay Minyu na mag-reply sa kanya nang hindi nagugulat. Diretso ang iyong mensahe. At nagpatuloy sa pag-uusap. Sa totoo lang, alam na ng lahat ang bagay na yon. Naisip ko rin na dahil pareho tayong nagmula sa Huaxia. Tulungan na lang tayo. Sige, ibabalik ko sa iyo ang 2 kahon ng kanin. Tumango si Lin Yu. Ngunit talagang may malasakit pa rin. Sa isang lihim na silid, nag-isip pa rin sila tungkol sa pagtutulungan. Kung talagang sa tingin mo ay nalugi ka, bakit hindi na lang magbigay ng ibang impormasyon? Walang kailangan ibalik sa lunchbox ni Lin Yu. Kung talagang nais mong magbigay ng kabayaran, maaari mo bang sabihin sa akin ang ilang mga lihim tungkol sa mundo ng mga isla? Dapat na makakaya ni Ran-an. Aoyang Dage. Bilang karagdagan sa sinabi sa channel, mayroon pang 2 bagay na tiyak na magagamit mo. Ang kalidad ng mga nahulog na magic crystal ay nakatali sa antas ng mga halimaw. Ang pag-upgrade ng kristal ay maaari lamang gamitin ang karaniwang kalidad pataas. Hindi magagamit ang mababang kalidad. Pangalawang kristal na na-upgrade sa 2nd antas. Ang proteksyon ay pinalawak sa 5 metro. Maaari pang ilipat ng 1 beses. Mas mabuting pumili ng isang maluwag na lugar para bumili ng kristal. Kung hindi, mabigat ang demonyong enerhiya sa labas. Tulad ng lahat ng mga buto ko, ngayon ay patay na silang lahat. Ngayon ay naintindihan ko na. Hindi nakakapagtaka na walang pagkain si Ren-an. Kaya pala nasira ang lahat ng mga pananim. Natanggap ni Lin Yu ang impormasyon. Kung may balita sa susunod na bahagi, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Maaari ring palitan ang mahiwagang salamin anumang oras. Maraming salamat, boss. Itago ang pribadong pag-uusap. Kinuha ni Lin Yu ang bagong natanggap na mahiwagang kasulatan. Dalhin sa harap ng pangunahing kristal. Umabot ang progress bar sa 4/0. Naiwan na lang ang 1 piraso ng mababang kalidad na magic essence sa kamay. Gagamitin mo ba ang mga ito para mapataas ang mga katangian? Hinawakan ni Lin Yu ang mababang kalidad na produkto na nagkalat sa kanyang kamay. Sa huli, ang mababang kalidad na demonyong esensya ay tanging makakapagpalago lamang ng Ganoderma. Walang anumang katangian na lumago, posibleng sayang lang. Tumubo rin ito ng mga mucous membrane na kagamitan. Sa oras na ito, mayroon siyang armas at kagamitan. Ang pagdagdag ay hindi na isang pangunahing pangangailangan. Mas mabuting mag-ingat. Hindi ko akalain na si Anne ay hindi lamang ang tanging malupit na tao. Nagmumuni-muni si Lin Yu sa kanyang isipan. Kailangan niyang tiyakin na ma-absorb ang mahika. Lahat ay nalinis na. Kaya't maingat niyang inilagay ang piraso na yon. Ilagay ang natitirang mababang kalidad na ginto sa kristal. Samantala, 1 oras na lang ang natitira bago ang pagsubok ng mga halimaw. Samantala, habang may pahinga sa paglinis ng mana kristal, binuksan ng 0 buwan ang chat area. Kaya naman, agad siyang pinuna. Lahat ng channel ay naiinggit kay Anne na parang napakadali lang ang pagkuha ng mga demonyo. Villa ni Zhang Kai. Kami labis na naghihirap. Kailangan lang ng kaunting karne ng halimaw at tiyak na makakakuha ka ng ngiti. Hindi ko akalain na mayroong taong kusang humihingi. Walang panganib ng demonyong hayop na mawalan ng kapangyarihan. 1 piraso ng mahiwagang salamin kapalit ng 1 bahagi. Nagpapalit lamang ng karaniwang kalidad at pataas. May nagbebenta talaga ng pagkain sa Bullet Screen King 5. Hintayin mo ako, kukuha ako ng magic mirror sa mababaw na dagat para ipalit sa pagkain. Bakit hindi pwede ang mababang kalidad na salamin ni Zhang Kai? Mayroon akong mahusay na salamin ng mahika. Maaari bang humingi ng 1 pang bahagi? 0 buwan, direktang sagot. Walang masyadong dahilan. Karaniwang nakakalap ng higit sa mga katangiang ito. 1 piraso ng ginto, 1 bahagi ng pagkain. Ang aral na nakuha mula sa 3 araw ng pakikibaka gamit ang matibay na tungkod. Hindi siya isang banal na tao. Hindi rin ito isang yin.
Kung hindi ay ang malakas ang siyang kakain sa mahina. Sa ilalim ng batas ng pulo, tiyak na mapapansin ka rin. Mas mabuti pang itago ni Zhang Kai ang magic mirror para sa sarili niyang gamit. Nakita ni Lin Yu ang kanyang saloobin at tinamad na siyang sumagot. Marami pang tao ang talagang gustong kumain ng malinis na pagkain, hindi lang siya. Agad na makakapagpalit si Zhang San. Hindi mo naman papaniwalain ang lahat sa tinapay, di ba? Pumili ng kahit anong lasa ng self-heating rice ni Lin Yu. Unahan sa pagkuha, unang dumating, unang serbisyo. 4 na kanin, totoo ba? Bakit mo pa ibebenta ang ganitong uri ng di kalidad na produkto? Dahil dito, napatunayan ni An ang katotohanan. Totoo na may larawan bilang ebidensya. Maraming kayamanan ang mayamang tao. Kakagaling ko lang magpalit ng 5 kahon ng self-heating na kanin. Talagang mas mabango ito kaysa sa tinapay. 1 kahon ng braised pork rice. Sobrang amoy ng karne. Sa susunod na larawan, 5 kahon ang nagtipon sa lupa. Sobrang nakakainggan yung tanawin. Zhang San, gusto ko ng lahat. Boss, it seems like you spoke too soon compared to the 4 earlier. Huwag mo nang isama ang mga detalye, boss. Maaari pa bang makapagpalit ng pagkain? Biglang umabot sa 7 pirasong magic gold ang mga trading request na nag-umapaw. Si Lin Yu ay nakaupo na nakataas ang isang binti. Biglang umingay ang channel. Si Chen Lin ay may ganitong uri ng self-heating na kanin. Bakit hindi mo ito naipadala ng mas maaga? Unang sa buong rehiyon, may karapatan sa pamamahagi ng mga yaman. Ibigay mo na lahat. Mauubos din ang lahat sa iyo. Ayaw nang makipag-usap ni Ning Yu sa mga usapan ng korte. Diretso sa pagdeklara ng isang tuwalya kapalit ng isang pagkain. Walang sinuman ang nakaligtas. Sa huli, lalo pang lumala si Chen Lin. Akala mo ba'y baguhan ka? Makatwiran na makipag-usap sa pinakamagaling sa buong rehiyon. Bibigyan mo ba ako ng mukha? Sumabay si Zhang Kai at tumawag din ng daan. Ito ay isang simpleng bagay lang. Bakit ka maniningil? Dapat itong ibahagi ng lahat. Hindi ka karapat dapat na mag-isa dito. Nagsalita si Yuan An at bumalik ang koponan. Ito ang tipikal na reaksyon ng mga tao sa Mokin Kedo. Magandang bagay mula sa kahon ng kayamanan. Ang malaking boss ng swerte ay hindi nag-imbak para sa sarili. Kumuha pa ng kapalit. Sobrang laki ng saklaw. Si Lizzie ay agad na nagpalit ng ginto para sa pagkain. Ito ang tinatawag na makatarungan. Lalo na't may karne pa. Ang presyo ng malaking tao ay napaka-makatwiran. Bakit hindi nagdala si Chen Lin ng pagkain para ipalit? Si Zhang San ay naglabas ng sikat na araw kasama ang mga maasim na ubas. Walang dahilan para mag-aksaya ng salita. Iminungkahi na direktang doblehin ng mayamang tao ang kanilang presyo. Biglang sumabak si Lizzie, walang problema. Yamang mayaman siya. Gusto kong mabusog para makabalik sa dagat at ipagpatuloy ang paghahanap sa mahiwagang salamin. Masyado ng huli, naubos na ang kanin. Ang suportang ito ay ganap na nagdala kay Chen Lin at Zhang Kai sa harap ng salamin. Naka-full blast ang apoy sa grupo sa sulok. Tumaas ang mga labi ni Lin Yu sa saya habang pinapanood ito. Sa kaibuturan, talagang nakakaaliw. Noong una, nais lang niyang ligtas na makakuha ng ilang magic mirror. Hindi inaasahan na makakakuha ng suporta mula sa mga tao. Nang marinig ang balita, lalo pang dumami ang mga nag-aagawan. Ang mga manonood na dati ay nagmamasid lamang. Napasok din sa agos ng kalakalan. Mabilis na bumababa ang inventaryo ng self-heating na kanin. Samantalang ang salamin ng mahika sa kamay ni Lin Yu ay lalong tumataba. Biglang lumabas ang isang kaibigan na aplikasyon sa likod. Nagpadala si Juanran ng kahilingan para sa pagkakaibigan. Papasukin ba? Lin Yu ay bahagyang umangat ang kilay, may alaala siya sa babaeng ito. Noong nakaraan, nagmamakaawa pa siya kay Chen Lin Huan ng impormasyon. Ngayon ay kusa na siyang nag-message sa kanyang kaibigan na bagong tanggap. Nagpadala ang kabilang panig ng isang nakakasilaw na larawan. Sinabi ni Juanran na may kaakit-akit na tono ang malaking boss ng swerte. May limit ang salamin ng nakababatang kapatid. Gusto kong makipag-usap ng mas malalim kapalit ng isang bahagi ng kanin. Hindi ko alam kung magkakaroon ba ng pagkakataon. Sumunod ay isang video na lumipad papunta. Sumasayaw si Juanran sa paligid ng kristal. Masyadong dramatiko ang galaw. Salamat sa pagsisikap ni Juanran, ang malaking boss na nagbubukas ng mga kahon. Ito ang sayaw ng nakababatang kapatid. Nasa iyo ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin sa pagsasayaw. Basta makakuha lang ng kanin. Walang gaanong interes si Lin Yu sa kanyang tahimik na pagsusuri. Siyempre, ang kapatid kong si Lin Sixi ay kilalang-kilala bilang pinakamagandang babae sa paaralan. Mula pagkabata, nahasa na ang panlasa sa kagandahan. Sanay na sa mga pinakamagandang babae. Hindi siya madadala sa mga ganitong taktika ni Juanran. Higit pa rito, humihingi ng tulong ang ex-asawa. Kilala lang niya ang ganitong matitigas na bagay. Lahat ng pisikal na pangangailangan ay naisantabi. Tanging si Chen Lin lang ang sobrang nalulong sa ganitong demonyo. Ay mahuhulog sa tukso at malilito. Nakita ni Juanran ang reaksyon ni Lin Yuemei. Bakit hindi ka nagsasalita? Patuloy lang sa pagpapadala ng boses. Sabihin mo na lang sa akin kung anong uri ang gusto mo. Sa mundo ng survival, walang limitasyon sa estilo ng chat. Basta't bigyan mo ako ng pagkain. Sumayaw ka ayon sa gusto mo. Ngunit si Lin Yu ay hindi nagpakita ng kahit anong interes. Diretsong sagutin na walang demonyong esensya.
Huwag nang sayangin ang oras ng isa't isa. Nagbago ang pananaw sa isa pang pulo sa dagat. Si Juanran ay may ngiti sa kanyang mga labi. Naniniwala siyang pare-pareho lang ang mga lalaki. Isang sulyap lang mahuhulog na. Pati ang nangungunang si Chen Lin ay napasuko sa kanyang palda. Lalo na, isang simpleng Linyu na umaasa lamang sa swerte para makakuha ng mga bagay. Nang nag-aayos ng materyales at handa ng i-record ang bagong video, nagbago ang mukha ni Juanran. Hindi mapigilang magmura. Walang pakialam, ibinuhos ko na ang lahat. Siya ay naniniwala lamang sa demonyong si Juanran. Gustong magalit sa shower. Ngunit ang gutom sa kanyang tiyan ay nagpatibay sa kanyang katinuan laban sa emosyon. Nakanganga siyang binuksan ang kanyang listahan ng mga kontak. Ipinakita ang mga kontak. Nagpadala ng isang kahilingan sa transaksyon. Nakatanggap si Linyu ng abiso tungkol sa 4 na piraso ng magic mirror. Tumaas ang kanyang kilay. Kaya pala may mga paninda pa ang babaeng ito. Mas mabuti pang ipagpalit na lang ang natitirang kanin. Kung alam ko lang ito ng mas maaga, bakit pa tayo mag-aksaya ng salita at oras ng video? Sumasang-ayon sa transaksyon. Nakatanggap ng magic mirror. Nang makita ni Linyu, 3 piraso ay talagang mahusay na kalidad. Paano niya nakuha yon? Tiningnan niya ang leaderboard. Ngunit hindi niya napansin ang ranggo ni Juanran. Sa kanyang kalooban, pinaghihinalaan niyang nakasalalay ito sa kanyang mga koneksyon. Ngunit hindi siya nagmamalasakit. Diretsong ilagay ang lahat ng mga magic crystal sa kristal. Binabati kita sa iyong tagumpay. At ang mga magic crystal na kinakailangan para upgrade ang crystal sa pangalawang antas. Sa kasalukuyang progreso, dapat bang i-upgrade sa ika-10 bahagi? 0 buwan, tuloy-tuloy na pag-upgrade.